pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na sumgitan ng kanyang pinakamakapangyarihang mga kamay, ay kanyang ginawa ang tao mula sa kabuk ng lupa ayon sa kanyang wangis, at siya din ang walang mantsa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, walang iba ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi. At sa pangalan din po sa pagbabalik ng Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, walang iba, ang ating mahal at kagalang-galang Pastor Lahi. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. At isang mapagpalang gabi din sa ating Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness, that was magnify thy word above all thy name. Walang iba, Pastor Amancio Buntilaw, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Mila Buntilaw, kasama ng kanilang buong pamilya. At sa ating First Division Pastor, Pastor Noriel Namukatkat, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Blessing Namukatkat, at sa kanilang buong pamilya. At dyan naman po sa ating elder sa San Franz, Elder Eli Gulles, kasama na yung mahal sa buhay, Sister Myra Gulles, and sa inyong buong pamilya. At dyan naman sa aking mga kapatid, Brother Golden Ray Kabasag, kasama ng mahal sa buhay, Sister Elma Kabasag, kay Fraxil at kay Liana Mayer. At dyan naman sa isang kapatid pa namin, kay Brother Michael Kabasag, ay isang mapagpalang gabi, kasama yung mahal sa buhay, Sister LV Kabasag at sa inyong buong pamilya. At dyan naman po sa Davao, kay Brother James Pasanting Biloy Jr., ating legendary and sound engineer, at kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Queenie Kabahog, at kay Caleb and Shiva. At dyan naman po sa ating Second Division Pastor, Pastor Alex Roidas, kasama po ng kanyang mahal sa buhay, Sister Judith Roidas, at sa inyong buong pamilya, at sa lahat po ng mga pastors and elders sa Division 2. At sa ating Third Division Pastor, Licensed Pastor Marcos Turiba, kasama ng mahal sa buhay, Mami Virgie Turiba, kasama ng iyong buong pamilya, at sa lahat po ng mga pastors and elders sa Division 3. At sa ating Fourth Division Pastor, Pastor Joseph Salig, kasama po ng kanyang mahal sa buhay, Sister Flodelisa Salig, at sa inyong buong pamilya. At sa lahat po ng mga pastors and elders sa Division 4. At sa ating 5th Division Pastor, mayat na gabi, kaninong tanan, dyan po sa Leo, El Nido, Palawan, Pastor Nestor Manga, kasama ng iyong mahal sa buhay, ang iyong Naina, Sister Fem Manga, at sa inyong buong pamilya. At dyan naman po sa ating pastor sa Bukana, El Nido, Palawan, Pastor Jason De Leon, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister LV De Leon, at sa inyong buong pamilya, kay Nanay Tessie at kay Nanay Ninita, dyan sa Bukana. At sa ating headquarters naman sa Mauyon, kay Mother Bing Neves Bara, kasama ng Elder Munding, at sa inyong buong pamilya. At dyan naman po sa Aburlan, kay Nanay Dulce Dakasin, kasama po ng kanyang mahal sa buhay, General Ruben Dakasin, at sa inyong buong pamilya, sa lahat po ng kapatiran sa Aburlan. At dyan naman po sa Punang, isang mapapalang gabi, kay Elder Rombay Nablia, kasama ng iyong buong pamilya, sa kay Elder Ronex Tubaran, sa Tubaran family, sa Matiang family, sa Asel family, isang mapapalang gabi po sa lahat ng kapatiran dyan. At dyan naman po mga kapatid sa Labog, Palawan, walang iba, kay Elder Delinio Mitukan, at kasama ni Sister Mikmik, kasi inyong buong pamilya. At dyan naman po mga kapatid sa Nangalaw, Linapakan, Palawan, isang mapapalang gabi po, Elder Rolando Alcantara, kasama ng iyong buong pamilya, especially kay Sister Susan Martinez Alcantara, ang lagi pong updated sa social media. At dyan naman po mga kapatid sa Lipa, Batangas, ating mahal na kapatid, Sister Irma Hinita, at kasama ng kanyang buong pamilya. At dyan naman po kay Pastor Joseph Fabregas Fonte, at sa kanyang mahal sa buhay, Sister Adela Fonte. Isang mapagpalang gabi po, dyan na si Yusun, God willing. At kasama ng kanilang butihing ina, nandyan sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro, ating mahal na nanay Yole Fonte, at sa kanyang kapitbahay, at kay Nanay Patricia Matining, kay Sister Jennifer Mahava Fautrao, kay Brother Nante Fautrao Malarayap, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat dyan. At dyan naman po mga kapatid sa Tondo, Maynila, kay Brother Ken Kabasag, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Mirafel Garupa, Guapa, Kabasag, kasama ni Jola na Guapo, at kay Ali na Guapa, kay Kin Brian, at kay Sister Miracle. At dyan naman sa aming panganay, kay Brother Jojo Yukada, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Mary Rose Yukada, at sa inyong buong pamilya. At dyan naman po sa ibang bansa, dyan sa Shanghai, Sister Summer Bellhart, at dyan naman po sa Norway, kay Sister Linlin. At dyan naman po mga kapatid sa Bahrain, kay Sister Annalie and Sister Annabel Paghunasan. At sa Singapore naman, kay Sister Jen Akalain. So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, at Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang
Pastor Lahi Live. So mga kapatid, batiin ko muna yung bumabati dito. Okay, batiin muna natin. Sister Nelly Alabastro, dalay ko ng bugtong ubuhin nga Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Magandang gabi po, Sister Deborah Israel at sa lahat ng kapatiran. Magandang gabi. At sa ating mahal na nanay, Yoli Fonte, magandang gabi po, Sister Cherry Deborah Israel. Shalom alikim, alikim shalom. Sister Efrelyn Roidas, magandang gabi sa iyo. Brother Oning, magandang gabi sa iyo. Sister Susan Martinez Alcantara, magandang gabi po, mahal naming Sister Cherry Deborah Israel. Patuloy lang po kayo magmensahe mula sa banal na kasulatan. Okay, I miss you, Team Pastor Lahi, and we miss you too, Sister Susan Martinez Alcantara. At nais ko rin pasalamatan mga kapatid, ang intro voice, Sister Sheena Labad, Sister Michelle Cabasag, and Brother Christian, ating legendary organist, at sa ating Back to Christ Apologies Commander Atsa. At bago tayo magpatuloy mga kapatid sa ating pag-uusapan, okay, Sister Ami Algabre, ang tigre sa mga Algabre, pero may musilak na puso at kasama ng kanyang mahal sa buhay, Pastor Mateo Algabre sa inyong buong pamilya. At sa aking butihing ina dyan, magandang gabi sa iyo, Mama. Nandyan po sila sa ginabot kasama ni Pastor Mans. Okay, Nanay Yole Fonte, magandang gabi rin po sa kapatid ko. Okay, Fe Fabregas, Presi Fabregas, at sa dalawa kong pamangkin, Rysel Fabregas at Jillian Fabregas, dyan sa Lipa, Batangas. Hello po, see you soon, God willing. Magandang gabi sa inyo, Sister Fe and Sister Presi. At kay Sister Rysel, babae ba to? At kay Sister Jillian, magandang gabi po sa inyong lahat. So mga kapatid, Zel Vlog, magandang gabi sa iyo, Zel Vlog. Welcome to Pastor Lahi Live. Okay, mga kapatid, pag-uusapan natin, but before I'll proceed to my topic for tonight, ay lagi-lagi kong sinasabi sa inyo na inyayahan ko kayong manalangin sa inyong isipan dahil itong pag-uusapan natin ay hindi ordinaryong salita, bagkus ito ay galing po sa bugtong at buhay ng Diyos na wala pong magpapaintindi. Walang iba kundi ang banal na espiritu ng bugtong at buhay ng Diyos. Alisin po natin lahat ng puot, galit, sungit at inggit, sama ng loob, mga kapatid, sa ating mga puso na makapasok po ang banal na espiritu ng bugtong at buhay ng Diyos. Okay mga kapatid, atin ang pag-uusapan. Nanay Patricia Matining. Gandang gabi po, mahal naming Deborah Israel. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Magandang gabi sa iyo, Nanay Patricia Matining. Sister Ami Algabre. Maying gabi, Sister Sheena Labad, Sister Michelle Cabasag, ug sa hapong organist, Bro Christian Neri. Okay, magandang gabi. RJ Arminio is watching. Welcome sa Pastor Lahi Live. And Sister Sel Vlog, welcome sa Pastor Lahi Live. Okay mga kapatid, ito ang pag-uusapan natin. Okay, Brother G-Boy, maying gabi, mahal na Deborah Israel. Shalom, alikim, alikim, shalom. Brother G-Boy. Okay, ito ang pag-uusapan natin dahil approaching na naman ang sinasabi nating araw ng mga puso. Okay, supposedly tomorrow, baka wala po kaming live bukas, God willing, kasi may anniversary po isa sa mga church natin dito sa Mindanao at medyo malayo-layo yung biyahe, kaya Friday pa lang nagbabiyahe na kami sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So baka bukas, God willing, wala po muna tayong live. I-review na lang po ninyo muna ang napakaraming mga live at mga videos nandyan sa YouTube, mga minamahal kong kapatid. Nandyan din po yung mga sermon ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Review na lang po muna ninyo. Kasi wala po muna tayong live at sa Saturday din kasi walang signal doon at hirap din ang kuryente doon. Doon sa pupuntahan namin, God willing. Okay mga kapatid, ito yung pag-uusapan natin. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa Valentine's Day? Okay, ano bang sinasabi? Ating power verse, mabasa natin sa Jeremiah chapter 10, verse 2 to 3. Okay, mga minamahal kong kapatid, approaching na naman ang araw ng mga puso. Anong date na ngayon? It's February 12, 2026. Okay, approaching na naman ang araw ng mga puso. Punta ka ng mall, mga kapatid, marami nang nagde-display ng maraming puso, marami nang nakapula, maraming mga bumibili, nakaprepare na para magbili ng bulaklak para sa kanilang mga iniibig. So, ganun talaga mga kapatid, nakasanayan na kumbaga.
parang hindi na natin iniisip, saan ba nanggaling itong Valentine's Day na ito? Ano bang pinagmulan nito? Ano ba ang root nito? So, hindi natin alam dati at isa din ako mga kapatid, sa totoo lang, ito yung maliit na lingkod na bumabati ng Happy Valentine's Day without knowing kung saan ba talaga nanggaling ang tradisyon na ito. Itong patungkol sa Valentine's Day. So, mga minamahal kong kapatid, marami sa atin talaga na nagse-celebrate ng Valentine's Day. Pupunta tayo, nagpapareserve tayo ng cake, nagpapareserve tayo ng bulaklak, at pumupunta tayo ng mall, namimili tayo ng mga malalaking teddy bear para sa iniibig natin, punong-puno na naman yung mga hotel nito. So, ganun mga kapatid ba? Di ba? So, ang dami nang dapat i-prepare bago dumating ang araw ng mga puso. Pero ang tanong ngayon, saan ba nagugat ito? Saan ba nakaroot itong paniniwala na ito, yung tradisyon na ito? So, hindi ko to itatopic mga kapatid para kunan kayo ng kaligayahan. Kagaya na lang ng Christmas. Nung nag-topic tayo ng Christmas mga kapatid, hindi ko alam kung natuwa ba kayo or nalungkot kayo kasi hindi na kayo makapagsabi ng Merry Christmas. Hindi ko alam. But itong mensahe na ito mga kapatid, ito yung katotohanan na gustong iparating sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi once pag nakasanayan natin yung maling bagay, pag once lagi na lang, so nakasanayan na natin yun. So kailangan may baguhin tayo mga kapatid sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So dapat malaman natin, ano ba ang pinanggalingan nitong Valentine's Day na ito? Kasi basa-basa lang ba tayo na bumabati Happy Valentine's Day, hindi natin alam saan ba galing. Di ba? So, ang dami na. Ang laki na naman yung kita ng mga bulaklak ngayon. Aside sa bulaklak ng mga patay. Di ba? So, malaki na naman yung kita ng mga bulaklak. Mahal yung bulaklak ngayon mga kapatid, approaching yung Valentine's. Sobrang mahal. Ako nakatanggap lang ako ng isang rosas dati mga kapatid. Pero sometimes wala naman sa atin kung saan nanggaling yung nag-ugat yung Valentine's na ito. Basta importante sa atin makapagbigay tayo sa ating mga mahal sa buhay. 'Di ba? Nagpapakita tayo ng care, nagpapakita tayo ng pagmamahal. Pero ang tanong, mga minamahal kong kapatid, every Valentine's Day lang ba natin maipapakita ang pagmamahal natin? Every Valentine's Day lang ba? Kumusta ang ibang araw? Kumusta po ang 364 days? Kasi ang isang araw, sa isang taon, mayroon tayong 365 days kung hindi leap year. Diba? Kumusta ang 364 days mga kapatid? Kung sa isang araw lang natin mabibigyan ang ating mga mahal sa buhay na nakakasama pa natin. Hindi yung bulaklak ng patay kundi yung bulaklak na malarosas. Grabe, sobrang mahal. Umaabot ng 2,000. Yung babae naman, sinasabi niya, ay, wag mo na ako bilhan ng bulaklak, bigas na lang. Praktikalan na ito. So, di ba mga kapatid, marami tayong preparation na ginagawa. Tapos, bumabati tayo ng Happy Valentine's Day. Di ba? Isa din ako sa mga nabiktima niyan noon. So, today, ang mundo sa paligid natin ay nababalot po ng pulang puso. Kahit saan ka magpunta, punta ka ng SM, lalo na pag ngayong coming, ano tawag nito? Valentine's Day, sa Sabado pa talaga. Nasaktuhan pa talaga na Sabado, mga kabataan Pag wala kayo sa araw ng Sabado, alam na talaga yan kung saan kayo. Nakipag-date kayo sa mga jowa ninyo. Marami kang makikita na nakapula. Tingnan mo lang ngayong Sabado, God willing. Marami kang makita na nakapula, mga couple shirt. So, mga kapatid, nababalot na tayo ngayon ng mga pulang puso, roses, and expressions of love. Diba? Maraming pamaraan. May bili ng teddy bear, mga bulaklak, at ano pa. Ang mga tindahan ay puno naman ng kahon ng mga hugis puso. May mga cake na hugis puso. Ang hangin po ay makapal na sa amoy ng mga mamahaling rosas. Magkano ba ngayon ang rosas, mga kapatid? Sino bang makapagbigay sa akin ng presyo ng rosas dyan? I guess nasa mga, kung yung bouquet talaga, nasa mga 2,000 plus. Diba? And the media, mga kapatid, is saturated with a singular message, be my Valentine. Diba? Pero hindi natin, ano ba yung Valentine? Ito ba yung si Valentine? Ito maraming aha sa ulo? Si Valentine ba yon? Hindi po yan, mga kapatid, So, to the casual observer, kahit sa akin, mga kapatid, yung observer lang ako dati,
na wala akong ka-idea, kabataan ako. 'Di ba? So hindi pa ako nagbasa ng banal na kasulatan masyado, hindi ko pa naintindihan patungkol sa mga tradisyon, patungkol sa anong sineselebrate. Isa din po ako, mga kapatid, itong inyong maliit na lingkod. Na bumabawi, mga kapatid. At Pastor Jason, February 14 na daw, sasagutin sa panliligaw, may pangako pa. Baka February 14 ka nanligaw kay Sister LV, ha? At maraming pangako yung mga lalaki, huwag kang mag-alala. Sagutin mo lang ako at liligawan kita araw-araw at gagawin kitang prinsesa. Totoo naman, nung nag-asawa na, ginawa ka talagang prinsesa. Pero yung prinsesa na yun ay walang iba kundi si Cinderella. So ano ba si Cinderella? Tagahugas ng plato, tagabantay sa bata, tagawalis, tagalinis. Cinderella ka nga. Yan ang mga pangako ng mga lalaki. Inunahan ni Pastor Jason eh. So para sa atin na mga casual observer, mga kapatid, tinitingnan natin, harmless lang naman yung Valentine's. Tapos sa pagbibigay ko naman, hindi ko naman iniisip kung saan ang galing yan. Sa pagano ba yan o saan ang galing yan. Basta nagbigay ako. So kung gusto mo magbigay, mga kapatid, walang problema magbigay ka sa iyong mahal sa buhay. Huwag mo lang isakto ng February 14 na ito din ang araw na nagbibigay yung mga ibang mga tao na walang kalam-alam patungkol sa Valentine's Day. Pwede ka naman magbigay ng ibang araw eh. Bakit talaga isakto mo? So, yun ba ang ibig sabihin? Nakikiuso tayo, nakikiayon tayo sa makamundo, mga kapatid? Kasi gusto natin sabay tayo sa uso. Alam mo, harmless itong Valentine's. So, parang nasasabi natin, hindi naman na nakakapahamak yan. Ito ay isang araw na sabihin natin sa ating mga mahal sa buhay na mahal mo sila. Someone you care. 'Di ba? Kahit hindi naman kayo, mga kapatid, hindi naman kayo magjowa, maraming nagliligawan, 14, huwag ka mag-alala, antayin mo yung February 14 at sasagutin kita. Yan ang totoo. 'Di ba? After all, doesn't the Bible say that God is love? 'Di ba? Sinabi ng banal na kasulatan sa 1 John chapter 4 verse 8 na ang Diyos ay pag-ibig. So, shouldn't we, na mga kingdom citizens, di ba tayo magse-celebrate ng love? Of course, magse-celebrate tayo ng love, mga minamahal ko, mga kapatid, pero hindi itong pag-ibig na ito. There are different kinds of love. Okay, may tinatawag tayong philia love. Di ba? Ito yung pag-ibig, mga minamahal ko, mga kapatid. Ano ang philia love? Ito ay ang pag-ibig between friends. Di ba? Ano ang storge love? Ito yung pag-ibig between parents and children. At ano yung eros love? Yung eros, mga kapatid, ito yung passionate romantic love between two people. So every Valentine's, mga kapatid, ang sineselebrate mo, eros love, yung pagmamahal mo sa iyong asawa o sa iyong jowa. Pero ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ang dapat na ma-adapt natin ay yung unconditional love na galing sa bugtong at buhay na Diyos. Selfless love. Okay? So, dapat ba tayo mag-celebrate, mga kapatid, ng pag-ibig? Yes. Pero hindi mo isakto dito sa February 14. Di ba? As bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, we are called to be peculiar people. Dapat iba tayo. Yun ang sinabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Unang Pedro 2:9. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagka-saserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Ano sinabi? Datapwat tayo isang lahing hirang, isang makaharing pagka-saserdote, bansang banal at bayang pag-aaring sarili ng Diyos. So, ano bang ibig sabihin ng banal, mga kapatid? So, let's go back to the Greek word. Okay? As we all know, na ang banal na kasulatan, the Old Testament is written, mga kapatid, were written in Hebrew. And ang New Testament naman ay sinulat siya sa Greek. So, ang banal, mga kapatid, sa Greek word is hagios. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, holy, sacred, and set apart. So yun po, mga kapatid, na set apart tayo. Hindi ibig sabihin na tayo po ay na-set apart, tayo tinawag dito kasi maraming mga misconception or mga pag once nabasa, mga kapatid, ang salitang banal,
sinasabi na agad na sinless. But sa Greek word, ang original meaning niya sa Greek word is to set apart, ibubukod. Madalas na ginagamit ito sa bagong tipan upang ilarawan ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos at italaga ang mga mananampalataya bilang mga banal. Anong ibig sabihin? Mga ibinubukod ng bugtong at buhay na Diyos. Set apart, mga kapatid, binubukod sa makamundo para sa isang layunin. Para sa layunin na pinapagawa ng bugtong at buhay na Diyos. So, tayo po na mga kingdom citizens, tayo po na mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, we are a people of the book. We are a people, mga kapatid, na hindi tayo nakikisabay sa uso. But, tinitingnan natin yung pundasyon. Ano ba ang pundasyon? It is the Word of God. Yung salita ng bugtong at buhay ng Diyos ang pundasyon natin, hindi sa mga sabay sa uso. Para masabi natin na nakasabay tayo sa uso, magbibigay din tayo ng bulaklak, araw ng mga puso, Valentine's Day. Pero para sa iyo, wala lang yan. Pero alam mo na yung katotohanan, mga kapatid. So, alam mo na yung katotohanan na saan ba nanggaling itong yung root ng Valentine's Day. So, dahil nakinig ka ngayon sa mensahe, alam mo na ang katotohanan. At dahil alam mo na ang katotohanan, you are accountable for that. Ikaw ang mananagot sa bugtong at buhay ng Diyos. Ba? Ito, mga kapatid, sinasabi ko lang po. So, kung titingnan natin, mga kapatid, ang background ng Valentine's Day, we find something far different from the pure self-sacrificing agape love of our Lord Jesus Christ. So, yung agape love, mga kapatid, ay yun po yung unconditional love ng bugtong at buhay ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. John chapter 3, verse 16. Lahat tayo, mga kapatid, memoryado ang versikulo na yan sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos. Yun po yung agape love. Self-sacrificing. Selfless. Inuna ang ibang tao. Inuna tayo kaysa sa sarili niya. Yan po, mga kapatid, ang dapat na makuha natin, ma-imitate natin, maging katulad tayo ng bugtong at buhay ng Diyos. So, makikita po natin itong tradisyon na ito, itong Valentine's Day, rooted in the soil of ancient paganism. Nakaugat po ito. Sabihin naman, masyado ka namang puro na lang paganism yung topic mo. Alam niyo, mga kapatid, minsan-minsan naman tayo mag-topic ng paganism. At alam niyo, mga kapatid, napaka-importante sa bugtong at buhay ng Diyos ito. Why? Dahil po sa paganism, mga kapatid, ang bansang Israel nagkahiwalay into two tribes. At ito ang pag-usapan natin sa unahan. Kaya talagang matatapik po natin yung paganism. Inalagaan po ito by the compromise of the Dark Ages. Diba? As you remember, mga minamahal ko, mga kapatid, na compromise during the Dark Ages, 538 to 1798, inalagaan masyado ito hanggang ngayon, nadala-dala pa rin itong tradisyon na ito. At hinarvest naman, mga kapatid, ng mga commercialism. Ginagawa ng negosyo, pag-araw ng mga patay, marami ang mga bulaklak ng mga patay na nabebenta. Pag-araw ng mga puso, mga rosas na naman. So, ginagawa na po itong kapitalismo, mga kapatid, ng mga negosyante. Bakit, mga kapatid? Hindi mo ba ma-express? Alam mo, kung walang-wala ka talaga, tapos bibili ka ng bulaklak, kahit walang-wala ka naman talaga. So, kung ano yung, alam mo, pinaka-importante talaga na maibigay natin ang ating puso sa bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang pinaka-importante, mga minamahal kong kapatid. So, ang mundo ngayon nakalimutan na kung sino ang ating tagapaglikha, ang bugtong at buhay na Diyos. Diba? Supposedly, kung mag-celebrate ka ng araw ng mga puso, mga kapatid, araw ng mga puso, sino bang na-highlight dito? Yung pagiging selfish ng tao. Why? Kasi ang pag-ibig na yan, it's eros love. Pag-ibig mo sa iyong asawa, pag-ibig mo sa iyong jowa, nagbibigay ng bulaklak. Diba? Nawala na, mga kapatid, sa essence, sa bugtong at buhay ni Diyos. Yung pag-ibig sa bugtong at buhay ni Diyos. So, in our journey toward the kingdom, we must ask ourselves, tanungin natin ang ating mga sarili, saan ba na nanggagaling itong mga customs na ito? Basahin mo natin ang 1 Corinthians chapter 10, verse 21. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Unang Korinto 10:21. Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, ano po ang babala ng banal na kasulatan patungkol dito?
This is a call to total commitment, mga kapatid, and absolute separation from idolatry and worldly conformity. Ito po ay panawagan ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, na tayo po ay magbigay ng commitment sa bugtong at buhay na Diyos at sumeparate po tayo sa mga idolatry at sa mga makamundong pagsang-ayon. Huwag po tayo makisabay sa uso para masabi, mga kapatid, na hindi tayo others. Diba, sometimes, mga kapatid, ikaw na ay nagbago, lasinggero ka noon, pero tinanggap mo ang bugtong at buhay na Diyos, nagiging mabait ka na. Pag may nag-inuman dyan, mga kapatid, sa tabi, yung mga barkada mo noon, sinasabihan mo na, pass na ako niyan, ayaw ko nang uminom. Tapos sinasabihan ka ng mga friends mo, na sobrang others mo naman, respeto lang, kahit isang baso, yung respeto na isang baso, hanggang sa umabot na isang case na ng Red Horse. Diba? So wag daw po tayo sumang-ayon sa makamundo, mga kapatid. So, to understand why we stand apart, bakit po tayo binukod ng bugtong at buhay na Diyos? We must look back to the ancient Rome. Bakit po, mga kapatid? Centuries before the birth of our Lord Jesus Christ, ang mga Romano po, mga kapatid, nag-celebrate po sila ng festival, kapistahan, between February 13th and 15th, known as Lupercalia. Okay, Lupercalia. Malapit-lapit na sa Lucifer. Lupercalia. So, this is the god of fertility para madaling mabuntis ang mga babae. And husbandry, protector of herds and crops, and a mighty hunter. Yun ang ibig sabihin ng pangalan nito, mga kapatid, because it is a Latin word. So, inote ninyo ang word na mighty hunter kasi magagamit natin ito sa unahan. Okay? Kasi kailangan nating i-dig deeper, mga kapatid, saan ba talaga nanggaling aside sa Rome? Kasi yung Rome, mga kapatid, ay ang mga paniniwala nila ay nanggaling sa Greek. At saan naman nanggaling yung paniniwala ng Greek? So, kailangan po natin i-dig deeper sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So, tandaan ninyo ang word na mighty hunter. Especially, hunter siya sa mga lobo. So naniniwala po ang mga Romano, mga kapatid, na protektahan sila ni Lupercus, ang Roma, mula sa mga naglilibot na grupo ng mga lobo na lumalamon sa mga hayop at sa mga tao. So, it was not a day of cards and candy, yung February 13 to 15. It was a bloody, sensuous, and superstitious rite, mga minamahal ko, mga kapatid. Ito ay isang madugo, madamdamin at mapamahiing seremonya. So, ang lalaking pari po, tinatawag siyang Luperci. Mag-aalay po yan ng mga kambing at aso sa kuweba ng Lupercal. So, saan ba tong Lupercal? Legendary ancient Rome, mga kapatid, Roman cave na makikita po natin sa Palatine Hill in Rome. Bandang Roma pa rin ito. Ang lugar kung saan sinasabi ng alamat sa mythology na sina Romulus at Remus daw are nursed by she-wolf. Anong ibig sabihin? Sumususo, mga kapatid, sa babae na lobo. So, sino ba si Romulus? Si Romulus po, mga kapatid, sa ancient Rome, founded the Roman Kingdom. Okay, remember, sinabi sa Daniel chapter 7, mga kapatid, Daniel chapter 2, na yung ikaapat na kaharian ay yung Roma. So, Roman Kingdom, which evolved into the Roman Republic. Anong Roman Republic? What does it mean to be called republic? So republic, mga kapatid, ay yung leader ay binoto ng tao. Okay? Kasi before, mga kapatid, ang Roman Kingdom, ibig sabihin kingdom, monarkiya. So hari. So isang pamilya lang, lahi sa lahi. So ang republic, mga kapatid, kagaya ng Pilipinas, Republic of the Philippines, na ang bumoto ay tao sa mga leader. Okay? So, and eventually, mga kapatid, naging Roman Empire. Okay? So pagkatapos, naghahandog sila. Nag-alay sila ng kambing at aso sa kuweba ng Lupercal. So after that, pagkatapos ay kukuha sila ng mga piraso ng balat ng mga inihaing nila na hayop na ito. Tapos isasawsaw nila ito sa dugo at tatakbo sila sa mga lansangan ng Roma na sinasampal ang mga babae sa kanila. So ang dugo na bitbit nila, doon nila sampal sa mga babae, mga kapatid, because the Luperci o yung mga male priests, sila po ay naniniwala na ang paghampas ay nagpapadalisay sa kababaihan and guaranteed
their fertility and ease of childbirth. Para madali lang mga kapatid, ang kanilang pagbubuntis at hindi sila mahirapang manganak. Ha? So February mga kapatid derives from February. Means purification rather. So it is the root of the month named February. Okay? Which originates nanggaling sa salitang Februarius. Sa Latin yan ha, sa Latin. Translate sa English, February. So sa Latin is Februarius, the month of purification. Okay? So to the Romans, February was also sacred to Juno Februata, the goddess of Februaries of love and of women and marriage. So yun po ang sineselebrate nila, mga minamahal ko mga kapatid. So ano ngayon? Saan nanggaling ang February? Nanggaling po sa salitang February, means of purification. So it is the root of the month name. Dito nanggaling ang salitang February. Sa Latin, word na Februarius. Okay? The month of purification. So on February 14, meron silang ginagawa na Lottery of Love. Alam mo yung Lottery of Love? Ito yung mga young men. Susulat sila mga kapatid, magbubunot sila ng pangalan mga kapatid sa mga young women din. Ilalagay yan sa jar. Bubunot sila. So Lottery of Love ang tawag nito every February 14 doon sa ancient Rome. So, kung sino yung mabunot nila na babae mga kapatid, yun yung magiging partner nila for the duration of the festival. Yun ang magiging partner nila. So, sometimes sumahantong po ito sa immorality and kahalayan. Because after the festival, after po ng kapistahan, they would remain sexual partners for the rest of the year. Imagine mga young men and young women. So ganun po ang ginagawa nila mga kapatid. This custom, itong custom na ito was observed in the Roman Empire for centuries. Marami po mga kapatid, until now na-adapt ito pero wala nang ganun. Pero tingnan mo naman, pag February mga kapatid, alam mo na na punong-puno talaga yung mga bahay panuluyan. So ano ba ang sinabi ng salita ng bugtong at buhay ni Diyos on such practices? Deuteronomy chapter 12 verse 30 to 31. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Deuteronomy chapter 12 verse 30 to 31. Ay mag-ingat ka na huwag masilong sumunod sa kanila, pagkatapos na sila'y malipol sa harap mo, at huwag kang mag-usisa ng tungkol sa kanilang mga Diyos na magsabi, paanong naglilingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos, na gayon din ang gagawin ko. Huwag mong gagawin gayon sa Panginoon mong Diyos, sapagkat bawat karumaldumal sa Panginoon na kanyang kinapupuutan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos, sapagkat pati ng kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy sa kanilang mga Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see? You see mga kapatid? Bawat karumaldumal sa Panginoon na kanyang kinapuutan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos. So lahat ng karumaldumal na ginagawa ng mga pagano ay kinapupuutan ng bugtong at buhay na Diyos. Kahit ang mga anak na lalaki at babae kanilang sinusunog sa apoy sa kanilang mga Diyos. So, this is a foundational command for pure biblical worship, mga kapatid. Ay pinagbabawal po ang pag-ampon ng mga paganong mga kaugalian, tradisyon o mga idolatros na mga methods, mga minamahal ko mga kapatid, kapag sumasamba sa tunay na bugtong at buhay na Diyos. So, binibigyang diin nito na ang bugtong at buhay na Diyos, nagbigay siya ng instruction on how He is to be worshipped, kung paano siya sambahin. Mixing worldly mga kapatid at yung mga pagano na mga traditions with divine worship ay itinuturing na kasuklam-suklam. Okay? Pag pinaghalo mo yung banal at yung hindi banal mga kapatid, ito po ay kasuklam-suklam sa bugtong at buhay na Diyos. So remember King Belshazzar? Sa panahon nag-celebrate siya mga kapatid, nagkaroon ng piging doon sa kaharian ng Babylonia. Pinalabas niya lahat ng sisidlan galing sa Jerusalem. At ano ginawa niya? Hinandog niya sa kanyang Diyos-Diyosan sa silver, ginto, at ano pang mga metals yan mga kapatid. So, pinaghalo ang holy and profane, mga minamahal ko mga kapatid. So, how this pagan fertility rite enter the church? Paano ba? So, history tells us that in the 5th century,
hiningad po ni Pope Gelasius the first na tanggalin po ang Lupercalia, yung festival ng magpapatay sila, maghahandog sila ng aso, maghahandog sila tapos isasampal nila mga kapatid sa mga kababaihan. Plano nila mga kapatid na tanggalin itong Lupercalia na ito na festival. But rather than teaching the people to abandon paganism for pure truth, anong ginawa ng mga tao? Anong ginawa ng Roman Church? The Roman Church practiced syncretism. Ano bang syncretism? Ito yung the blending of the holy with the profane. Ito yung pinaghalo na ang banal at hindi banal. So sa anong paraan? Sa paraan po mga kapatid, naghahanap po sila ng saint o ng santos mga kapatid to replace the pagan gods. So pinalitan nila kunwari si Lupercalia o si Lupercalia, pinalitan nila kunwari mga kapatid ng kanilang mga santo. Okay? So, sa panahon mga kapatid, they found a martyr named Valentine and declared February 14 his feast day. So, para matakpan mga kapatid, tinatry nilang linisin ang paganism na ito, ay pinalitan nila ang pangalan, nireplace nila ang pagan god sa isa sa kanilang mga santos. So why? After Constantine had made the Roman Church brand of Christianity the official religion of the Roman Empire in 325 AD, mga minamahal ko mga kapatid, dito na dumating ang compromising faith, compromising doctrine. Why? Because, lagi kong sinasabi sa inyo sa mga mensahe, nung pumasok po ang paganism, pinapasok po ng pagan Roman Emperor na si Constantine the Great, pinapasok niya mga kapatid, ito yung sa panahon ng itim na kabayo. Because the white horse represents purity, victory, and ano pa mga kapatid? Dalisa yung doktrina nila. Pure ang doktrina sa panahon ng mga apostoles. And the red horse naman ay nagsimbolo ng persecution in the late 1st century until early 4th century. Natigil naman ang persecution sa panahon na pumasok na si Constantine the Great. Yung persecution doon sa Roma, mga kapatid, natigil lang yun pansamantala nung panahon na si Constantine the Great ay pumasok na sa Christianism. Naalala niyo yung sinabi ko mga kapatid? Na panahon na pupunta sila sa gera, nakakita siya ng cross na sign, vision sa langit, na ang sa Latin, translate to English, is in this sign you will conquer. Diba? So, na-convert siya mga kapatid, but not totally, kasi may pagkapagano pa rin yung Roman Emperor na si Constantine the Great. So, nadala niya mga kapatid, na pag-isa niya ang paganism and Christianism. So, that's why, na-compromise na, pinaghalo na ang banal at ang hindi banal. So, nakapasok itong mga traditions, nakapasok itong mga paganism sa Christianismo. So, nais na mga pinuno ng simbahan na alisin ang mga paganong kapistahan ng mga tao. So, yung festival ng Lupercalia, mga kapatid, gusto nilang tanggalin. Lupercalia was high on their list. Na gusto nilang tanggalin. But the Roman citizens thought otherwise. Iba yung iniisip ng Roman citizens because dahil sa kanilang pagiging pagano. Alam mo, sinasabi ko sa inyo, yung pagano, mga kapatid, hindi sila makakapagsamba kung wala silang bit-bit na mga rebulto. Yun ang na-adapt mga kapatid sa Christianism. Okay? Powerless to get rid of it. Wala silang kapangyarihan para alisin iyon kasi magulo na naman. Sabi ni Constantine the Great, okay, inaalaw ko na yan para walang kaguluhan. So, wala silang kapangyarihan mga kapatid. So, ang ginawa po ni Pope Gelasius, instead mga kapatid, pinalitan niya from February 15 to 14 and called it Saint Valentine's Day. So, ang pangalang Lupercalia ay pinalitan nila ang Roman pagan gods to Saint Valentine's Day. Nang ibig sabihin mga kapatid, alam mo naman, yung mga nakikita natin ng mga rebulto, yan po ang mga Diyos-Diyosan ng pagano. Pinalitan lang ng pangalan. The same ngayon sa Valentine's Day. Na ang pangalan talaga niyan is, may celebrate silang festival na Lupercalia. Okay? So pinalitan nila, ang ginawa nila mga kapatid, ay pinalitan nila para hindi mahalata. 'Di ba? Kasi yung mga Roman citizens, mga kapatid, mag-aaway na naman sila sa Christianism. Pinag-isa na yan ni Constantine the Great kasi naging brand po ng Roman ni Constantine ang Roman Church
Naging brand niya sa Christianity, the official religion of the Roman Empire. So it was named after one of the church saints who died in 270 AD, na-execute by the emperor for his beliefs. So pinangalan nila ang Valentine sa isa sa mga santo nila. Yung mga na-execute, tinatawag nilang saints yan. Once namatay ka dahil sa pananampalataya, tinatawag yung saints. Kinukaan nila ng base yan dyan sa banal na kasulatan. Na yung mga namatay, mga saints, mga martyrs para sa bugtong at buhay na Diyos. So yun din ang ginaya nila dito sa Kristyanismo. So, lalo pang pinaputi ng simbahan ang Lupercalia. Why? Instead of putting the names of girls into a box, mga kapatid, nung dati, yung every February 14, ang ginagawa nila, di ba, yung mga young men, bubunot sila sa may jar kung sino yung babae na kanilang magiging kapartner. Ngayon, pinalitan na nila yung pangalan ng mga babae. Ang binilagay nila ng mga pangalan ay pangalan na ng mga santos nila. So, yun na yung mabubunot ng bawat lalaki at babae. So, it was then, each person's mga kapatid, ang trabaho nila is gayahin ang buhay po ng mga kapatid, yung nabunot nila ng mga saint, whose name he or she had drawn, ang nabunot nila. So, ito po yung pag-attempt ng Roma, mga kapatid, na pinipilit nilang paputiin ang mga pagan practices. Pinapasok nila sa Christianism. Pinipilit nilang paputiin sa pamamagitan ng pag-change lang ng pangalan. Pero madidig mo deeper, mga kapatid, dahil may history. Di ba? Yung history, yung nakasuporta, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos, nakasupport sa banal na kasulatan, pero the final authority ay nasa Word of God pa rin. So, pinipilit nilang pinapaputi, mga kapatid, yung Valentine's Day, na dating tinatawag na celebration ng festival ng Lupercalia, pinipilit nilang pinaputi sa pamamagitan ng pagpalit nito sa Saint Valentine's Day. May saint yan kaya tinawag na saint kasi namatay yun, martyr yun, dahil sa kanyang pananampalataya. So which God has not given man the power or authority to do so. Napalitan, mga kapatid. So, though the church at Rome had banned the sexual lottery, young men, nagpa-practice pa rin sila sa much toned down version nila. Sa anong paraan? Nagsusulat na lang sila ng mga letter. Okay? Nagsusulat sila sa mga babae, mga kapatid, na nagugustuhan nila. Nagsusulat sila ng mga romantic na mga messages containing Saint Valentine's name. Diba? Happy Valentine. This is my greeting for you. I cannot live without you. I cannot live without you. I cannot breathe. Di ba? So, Happy Valentine's Day. Pero hindi natin alam, sino pala yan si Valentine's? Hindi natin alam. So, from Lupercalia na festival, mahirapan sila, mga kapatid. Powerless sila para matanggal yung festival na yan. Pinalitan na lang nila sa Saint Valentine's Day. So, over the centuries, ang Saint Valentine's Day cards became popular. Yung mga card ngayon, especially by the late 18th and early 19th centuries. Ito mga cards, mga kapatid, na bibili natin sa mga mall o sa mga school supplies. Itong mga cards na ito ay painted with pictures of Cupid and hearts. Okay? Pag Valentine's, meron talaga yung Cupid, yung bata na nagdadala ng bow and arrow, nagdadala ng pana, mga kapatid. Tapos yung mga card natin, yung mga Valentine's card, meron pa siyang mga lace, mga silk or flowers na nakalagay. Di ba nasubukan nyo na ba yan? Nung nagbigay kayo sa iyong minamahal sa buhay na wala kayong ka-idea-idea? Nakikiayon tayo, mga kapatid, sa makamundo. Celebrate sila ng Valentine's Day. Nag-celebrate din tayo kasi akala natin wala lang. But ngayon, mga kapatid, na unti-unti nang nabubuksan ang ating karunungan sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos, ang tanong dyan, magse-celebrate ka pa rin na, alam mo, mga kapatid, madugo ang celebration na ito sa festival ng Roma. Lupercalia, papatay sila, kakatay sila, tapos ibabandila nila yung mga dugo doon sa lansangan ng Roma, sinasampal nila sa mga babae. Ganun po ang celebration nila, mga kapatid. So, ang katanungan ng marami, who was the original Valentine? Okay? Valentine or Valentine. Depende na yan. Different country, different pronunciation. So, what does the name Valentine mean? Ano bang ibig sabihin ng pangalan na ito?
So, ang Valentine, mga kapatid, comes from the Latin Valentinus. Valentinus, which derives from valens. So, ang Valentines, mga kapatid, come from the Latin word, Valentinus, which derives from valens. Ano ba yung valens? Ano ang ibig sabihin ng valens? Ang ibig sabihin ng valens, mga kapatid, to be strong, powerful, and mighty. So, sino nga yung mighty kanina? Yung goddess, mga kapatid, na Lupercalia, mighty. Okay, tandaan mo ha? Yung word na mighty. So the Bible describes a man with a similar title. Genesis chapter 10 verse 8 to 9. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Genesis chapter 10 verse 8 to 9. At naging anak ni Cush si Nimrod. Siyang nagpasimulang maging makapangyarihan sa lupa. Siya ay makapangyarihang mga ngaso sa harap ng Panginoon, kaya't karaniwang sabihin, gaya ni Nimrod, na makapangyarihang nangangaso sa harap ng Panginoon. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So he was said to have hunted with bow and arrow. As I mentioned, mga kapatid, the Romans celebrated Lupercalia to honor the hunter god Lupercus. Sino yung hunter, mga kapatid, na ino-honor ng mga ancient, mga pagan Romes? Si Lupercus, hunter god. Anong ina-hunter niya? Pareho lang, mga ngaso. Mighty. Makapangyarihang mga ngaso. So, ganun din po sa sineselebrate ng Romans. So, to the Greeks, mga kapatid, from whom ang mga Romano, mga pagan Rome, had copied most of their mythology sa Greece. Kasi ganito yan. During the time of Daniel, sa panahon po ni King Nebuchadnezzar, na nagkinip po siya ng estatwa. So sa Daniel chapter 2 yan. So yung estatwa na ang ulo ay ginto, ay ang breast ay silver, ang thigh ay brass or bronze, ang feet ay iron. Andito sa 10 daliri sa ating mga paa, partly iron and partly clay. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ang interpretation ay nagparallel po sa vision na nakita ni Daniel. Sa Daniel chapter 7, na yung lion nagrepresent po ng Babylon. Okay? Yung kingdom of Babylon o yung imperyo ng Babylon. Yung uso nagrepresent po ng Medo-Persia. Dito sa may bandang breast sa panaginip ni King Nebuchadnezzar. Pakibasa na lang. Ulitin nyo na lang kasi na-topic na natin ito. So yung uso, nagrepresent ng Medo-Persia. Yung thigh naman, o yung sa may dito sa ating balakang, ay nagrepresent ng leopard. Nagrepresent sa Greece. At yung ikaapat naman, dragon, mga kapatid, nagrepresent ng Roma. So, sinabi na Daniel chapter 7 verse 23, ang ikaapat na hayop na yung nakita ay ang ikaapat na kaharian. So ang hayop sa Revelation, ang hayop sa Daniel nagrepresent ng kaharian. So, ang tumalo, mga kapatid, so sunod-sunod yan, Babylonia, yung empire o yung kingdom, Babylonia, Medo-Persia, Greece. So alam mo naman, ang daming mga philosopher and mythology ng Greece. Kayong iba, mga kapatid, maraming mga paniniwala, maraming mga mythology na nakuha po ang Roma sa Greece. So nanggaling itong mga mythology ng Roma sa Greece. Ang daming goddess kasi ng Greece, mga minamahal ko, mga kapatid. Ang daming nilang goddess. So, Lupercus was known as Pan. Different name, the same name. So, parang also known din ba? Parang also known. So, Lupercus was known as Pan, the god of light. So, ang Phoenician also, mga kapatid, worship the same deity as Baal. So, ang Phoenician, ang Phoenician ay ang hometown po ni Jezebel. Sino si Jezebel? Si Jezebel po ay ang asawa ni King Ahab na kanyang dinala ang Israelita sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. So, ang Phoenician, hometown ni Jezebel. Na the same din, mga kapatid, ang kanilang sinasamba as Baal, the sun god. So, Baal was one of many names or titles for Nimrod, a mighty hunter, especially of wolves. So, ano si Nimrod, mga kapatid? A mighty hunter, makapangyarihang mga ngaso. So ano nga yung sineselebrate ng Roma, mga kapatid, ng pagan Rome? Ang sineselebrate nila every 13 to 15 of February
ay walang iba para i-honor po nila ang hunter god na si Lupercus. So, the same mga kapatid kay Nimrod, a mighty hunter specially of wolves. So, he was also the founder and first lord of Babel. Genesis chapter 10 verse 10 to 12. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Genesis chapter 10 verse 10 to 12. At ang pinagsimula ng kanyang kaharian ay ang Babel, at ang Erik, at ang Akad at ang Kalne, at sa lupain ng Shinar. Buhat sa lupaing yaon ay napa sa Assyria, at itinayo ang Nineveh, at ang Rehobotir, at ang Kala, at ang Resin, at sa pagitan ng Nineveh at Kala, na siyang malaking bayan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see? At ang pinagsimulan ng kanyang kaharian ay ang Babel. You remember the story of the Tower of Babel? Genesis chapter 11 verse 1 to 10? Naalala niyo ba mga kapatid? So si Nimrod mga kapatid descended through the Hamitite line. Ibig sabihin, si Nimrod ay nanggagaling sa line up po ni Ham, isa sa mga anak ni Noah. Ilan ba yung anak ni Noah? Si Shem, si Japhet, at saka si Ham. Si Ham yun mga kapatid na pinagtawanan niya yung tatay niya na nakita niyang nakahubad at lasing. So, galing po mga kapatid si Nimrod sa kay Ham na Hamitic line. So, Nimrod mga kapatid is identified as the founder of the first post-flood centralized apostasy. So, sa panahon po ng after ng baha mga kapatid, sa panahon ni Noe, ganito ang nangyari. Sa panahon ni Noe, di ba, nagbaha yun. Padala ng baha, bugtong at mayos at 8 lang silang naligtas. Si Noe at ang kanyang pamilya. So after that mga kapatid, okay, diretso na tayo mga kapatid. Ito si Nimrod, nagtayo sila ng Tore o Babel. Ang ibig sabihin ng Babel is confusion. Tower of confusion. Why? Kasi mga kapatid, gusto nilang nagrebuilde itong si Nimrod sa bugtong at buhay na Diyos. Anong paraan? Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, go to the world and multiply. Anong ginawa nila Nimrod? Ang ginawa nila ay hindi sila nag-multiply. Anong ginawa nila? Doon lang sila sa isang lugar at nagtayo sila ng tore. Ito yung tinatawag na Tower of Babel. Genesis chapter 11, mabasa mo yan. So, ito po yung apostasya, pagtalikod sa bugtong at buhay na Diyos. Why? Kasi hindi po sila nakinig sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi yung Tower of Babel, nagsimbolo po siya ng human pride. Pagsuway sa utos ng bugtong at buhay na Diyos na punuin ang lupa. So, at nag-attempt sila na ma-reach nila ang langit sa mga langit, mga kapatid. Gusto nilang umakyat gamit ang kanilang sariling lakas. That's salvation by works. Gusto nilang umakyat sa langit para pag ipadala muli ng bugtong at buhay na Diyos ang baha, ay hindi na sila gagawa pa ng arka. Sila ay akyat na lang sa tore na kanilang ginawa. Pero yung iniisip, yung intensyon nila mga kapatid, ay gusto nilang umakyat sa langit ng mga langit gamit ang kanilang lakas. So sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, sa kanilang pagkakaisa, walang hindi pwede nilang gawin. Pero ang intensyon nila, Nimrod mga kapatid, ay masamang intensyon kasi gusto nilang umakyat sa langit gamit ang kanilang lakas. So, isang rebuilde na leader itong si Nimrod mga kapatid na nag-establish siya ng system of idolatry and occultism. Kulto. So, that's why ang ginawa po ng bugtong at buhay na Diyos, nilito po ang kanilang mga lingwahe. Kaya sa tinawag na Tower of Babel, because Babel is confusion. So si Nimrod ang originator of the Babylonian mystery religion. Mga minamahal kong kapatid, whose mythologies have been copied by the Egyptian, the Greeks, the Romans, and multitude of other ancient people. So, sino ba ang originator, mga kapatid, ng paganism? Sino ang originator ng idolatry? Sino ang originator, mga minamahal kong mga kapatid, ng mga mythologies? Walang iba kundi si Nimrod. Okay? Why? So after noong hindi na sila magkasundo sa pagpapatayo nila ng tore, dahil mga kapatid, nilito ng bugtong at buhay na Diyos ang kanilang mga lingwahe. Dahil gusto nilang umakyat nga gamit ang kanilang lakas, human pride. Okay? Ganon din ang ginawa ng ancient Babylon. Diba? Remember sabi ni King Nebuchadnezzar na hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking tinatag?
So human pride, ang Babel mga kapatid, nagsimbolo ng human pride. So anong ginawa ng bugtong at buhay na Diyos sa kay King Nebuchadnezzar? Pinarusahan, naging hayo po siya for 7 years. Tsaka niya na-realize at binalik ang lahat ng kapurihan at karangalan sa bugtong at buhay na Diyos. And also, this is the same mga kapatid, sa Revelation chapter 17, merong spiritual Babylon. Kaya gumamit ang bugtong at buhay na Diyos ang term na Babylon, kung ano ang ugali ng ancient Babylon, ganun din po ang ugali ng spiritual Babylon sa Revelation chapter 17. So yung Tower of Babel mga kapatid, hindi natapos. Why? Nilito ng bugtong at buhay na Diyos. Nung humingi ng pako, ang binigay martilyo. So hindi na talaga magkasundo kay maraming lingwahe ngayon sa buong mundo. So after the scattering at Babel, magkatapos, nagkakahiwalay na sila. Kasi nga, hindi nila nisinunod ang utos ng bugtong at buhay na Diyos, go to the world and multiply. Stay lang sila, nasa isang lugar lang sila. Hindi nila sinunod. So ito po ay ang pagsuway sa bugtong at buhay na Diyos. Apostasiya, pagtalikod sa bugtong at buhay na Diyos. So lahat ng ito na mga sinunod ng mga Egyptian, yung mga Diyos-Diyosan na ginawa ng mga Egypt nga sa pamamagitan ng ginto mga kapatid, nanggaling lahat ito kay Nimrod. Originator ito ng Babylon mystery religion. So after na scatter na sila from the Tower of Babel, ang religious system is believed to have spread to other cultures, forming the basis for various pagan religions, kagaya na lang ng Roma, Greece, and Egypt. So, yung Roma, saan ang galing yung mga mythologies nila? Yung mga paganism, galing sa Greece. Saan naman ang galing yung Greece? Galing sa Egypt. Galing sa Babylon, pero ang pinaka-originator yan, walang iba, si Nimrod. Mga minamahal ko mga kapatid. So, under different names or titles, Pan, Lupercus, Saturn, Osiris, Nimrod is the strongman and hunter-warrior god of the ancients. Diba? Anong sinabi ng Genesis chapter 10 kanina? Siya ay makapangyarihang mangangaso. So, mighty hunter. Ganon din po, mga kapatid, ang sineselebrate na festival nitong pagan Rome, mga kapatid, na Lupercalia. Na sineselebrate nila, mga kapatid, ang mighty hunter na si Lupercus. Na walang iba, saan nag-originate? Kay Nimrod. So, yon ang sa Valentine's, Yun ang sa Valentine's. So, what does the heart symbol have to do with a day honoring Nimrod or Valentine? Ano ba ang simbolo ng heart symbol every 14th of February? Ano bang sinisimbolo nito? So, the title Baal means Lord or Master. Alam niyo yung Baal? Ang Baal, mga kapatid, ito yung deity or Diyos-Diyusan ng Phoenician. Nag-umpisa yan doon, mga kapatid, sa hometown ni Jezebel. That's why si Jezebel, dinala niya, mga kapatid, ang Israelita sa pagsamba kay Baal. Dinala niya sa idolatry ang Israelita. Na kaya nga sa panahon ni Elijah, kaya ang topic natin kagabi, kung nalala ninyo, hindi pinaulan ng bugtong at buhay ng Diyos 3 kalahating taon dahil sa ginawa ng mga Israelita sa pagtalikod sa Kanya. Dahil ang nagdala niyan, mga kapatid, ng Baal worship na yan, walang iba kundi si Jezebel, na asawa ni King Ahab. Pinapatay niya lahat, mga kapatid. So, ang Baal, mga kapatid, means Lord or Master, is mentioned throughout the Bible as the God of pagans. Ito po ang Diyos ng mga pagano. So, alam nyo, nagbigay na po ng babala ang bugtong at buhay na Diyos patungkol dito. God warned His people not to worship or even tolerate the ways of Baal or Nimrod. Bakit Nimrod? Kasi doon niya nag-ugat sa kanya. Siya ang pinaka-ugat ng paganism, mga kapatid, ng mga occultism. Siya ang pinaka-ugat. Si Nimrod, apostasiya, sa kanya nag-ugat yan. Sa kautusan ng bugtong at buhay, hindi niya sinunod, yan ay pagrebuilde sa bugtong at buhay ng Diyos. So, the source, mga kapatid, ang ancient Chaldean, the language of Babylons, or Baal, kung tawagin, which is similar to Baal. Yung Baal, which is similar to Baal, ang ibig sabihin ay heart. Yung Baal po, mga kapatid, sa language po ng Babylonians, na Baal, ang ibig sabihin po niyan ay puso or heart. So, the source of the Valentine heart symbol associated with the Babylonian or Chaldean tradition. So, that's why, mga kapatid, yung mga puso na pula, sino ba nakita ng puso na pula? So, yung puso na pula na makikita lang natin, pero hindi naman pula yung puso natin, mga kapatid.
Dito sa ating mga puso. Yung puso na pula, mga kapatid, nanggaling po yan sa Babylonian or mga Chaldean na traditions. Okay, yung heart symbol na yan. Okay, mga minamahal ko mga kapatid. Now, tingnan natin yung pangalan na Cupid. Cupid, it comes from the Latin verb capere, meaning to desire, pagnanais. Diba, may marinig tayong Cupid, mga kapatid, na pag-araw ng Valentine's Day, nagbibitbit na yung batang anghel na may bitbit na pana. Pag once na tamaan ka ng pana, ay nai-inlove ka sa isa din na natatamaan ng pana o partner na kayong dalawa. Di ba ganon? Kasi dati, mga kapatid, nag-aaral ako, sinasama nila ako sa mga blind date eh. Pero hindi ako nakikiano, mga kapatid, kasi hindi naman ako mahilig sa mga ganon. So, Cupid, mga kapatid, from the Latin verb, caper. So, ang Cupid was the son of Venus, Roman goddess of beauty and love. Diba? Ang daming mga paniniwala, mga tradisyon, mga kapatid, na hindi naman related sa banal na kasulatan. So, ito po ay pagbibigay po ng kaalaman sa bawat isa sa atin sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Also known as Eros in ancient Greece. So, that's why, mga kapatid, sinabi ko kana, ano yung Eros? There are different kinds of love. Filial love, storge love, eros love, agape love. Eros, mga kapatid, yung love between husband and wife. Yun yung eros love. Yung agape love, yung pagmamahal sa atin ng bugtong at buhay is unconditional love. So, si Eros, mga kapatid, in ancient Greece, he was the son of Aphrodite. Di ba, mga goddess? Ito yung mga Diyos-Diyosan na mga pagano, mga kapatid. According to myth, ayun sa alamat, siya ang may pananagutan sa pagbubuntis ng maraming Diyosa at mortal. Yun yung mga paniniwala nila. At iwan ko bakit nadadala natin ito sa ating kapanahunan ngayon. Kasi nga sinabi ko nga sa inyo, nagkahalo na ang Christianism at paganism. Nagkahalo na ang holy and profane. So ganito ang nangyayari. So, pag nakikita nyo po, yung Cupid was a childlike archer, di ba? Tama? Kasi anak po siya ni Venus. Bata pa yan, mga kapatid, kaya nakikita mo yung Cupid na bata. Tingnan ninyo ha, ngayon February 14. Yung Cupid, mga kapatid, may hawak siya na pana, bow and arrow. Remember, Nimrod was a skilled archer. Okay, galing pa rin kay Nimrod ito. Remember si Nimrod, mga kapatid, skilled archer siya. Siya ay makapangyarihang mga ngaso. Skilled archer si Nimrod. So, mythology describes Cupid as having both a cruel and happy personality. So, dual, anong tawag nito? Parang bipolar pala itong si Cupid. Cupid, pangalan talaga yan ng anak ni Venus sa isang goddess. Roman goddess of beauty and love. So, yung Cupid, pag nagsasabi ka ng Cupid, anak po yan ng Roman goddess ng beauty and love. So, gagamitin po niya yung invisible arrows niya, mga kapatid, na merong tip with gold, to strike unsuspecting men and women, causing them to fall madly in love. Diba? Ito na, lumalabas na. So, iniisa-isa natin to sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Saan nanggaling yung Valentine's? Saan nanggaling yung puso, mga kapatid, na kulay pula? At saan nanggaling itong Cupid na ito? In Cupid, bata. Kaya nakikita ninyo, napapansin ninyo, hindi matanda yung nagbibitbit ng pana. Yung Cupid, bata. Kasi anak ito ng Roman goddess. So, nagbibitbit siya ng pana, mga kapatid. So, may pinapana siya na yung babae at lalaki na ma-in-love sila each other. So, he did not do this for their benefit. Hindi niya ginawa ito para sa benepisyo ng yung dalawang natamaan ng Cupid or Cupido o Mr. Cupido. So, ngunit, anong purpose nitong Cupid, mga kapatid? Para mabaliw sila sa matinding pagsinta. Gawing miserable ang kanilang buhay at pagtawanan ang mga resulta. Why? Because ang reality, ang katotohanan talaga is, alam niyo naman, ano nangyari pag February 14? Diba? Ano nangyari? Okay pa, happy pa, pero pag once nagbunga na yung pagmamahalan, tapos hindi mag-asawa, iniiwanan ng lalaki ang babae. So anong resulta? Miserable ang buhay, mga kapatid. Diba? Yun ang dala ng February 14. Diba? Maraming hindi mag-asawa, mga kapatid, na gumagawa ng mga hindi dapat gawin ng hindi mag-asawa. Pero pag once nagkamali, sabihan lang ta sa Bisaya niya, sipiat man,
Anong ginagawa ng lalaki? Hindi mo na mahagilap. Why? Yun talaga mga kapatid, resulta. Ha? Miserable mga kapatid ang buhay. So marami pong Diyos-Diyosan mga kapatid sa Egyptian, sa Greeks, sa Romans, Assyrians, and others mga kapatid, others pa na mga paganong mga bansa ay nanggagaling po mga kapatid were modeled after one man. Saan nanggaling ito lahat? Nanggaling kay Nimrod itong lahat. Ha? Sa marami po mga kapatid, Diyos-Diyosan ng mga Egyptian, ng mga Greeks, Romans, Assyrians. Nanggaling po lahat ito sa isang tao kay Nimrod. So, ang tanong, what does this have to do with us today? Bakit ko sinasabi sa inyo ito? And then, ang iba sa inyo, pake namin kung galing yan sa pagano yan, gusto lang namin mag-express. Gusto lang namin mag-express ng pagmamahal. Hindi ko naman iniisip na Valentine's ngayon. Basta nagbigay lang ako ng pagmamahal. Niwala ako sa iyo. Ha? Ha? Hindi naman, wala naman, hindi ko naman iniisip Valentine's ngayon. Basta binibigay ko lang. Bakit mo isasakto talaga sa Valentine's Day? Pwede mong gawin yan 13 or 15, 16, 17, or the other days. Marami na, may 364 days para paramdam mo yung pagmamahal mo. Ha? So ano ba mga kapatid, ang dala nito sa atin ngayon? Ha? Ano ba ang kinalaman nito sa atin ngayon? May kinalaman tayo kasi nagsa-celebrate tayo ng Valentine's eh. Di ba? Bakit sobrang concerned natin mga kapatid with what happened in the past? Concerned tayo mga kapatid because basahin kung ano ang inutos ng bugtong at buhay ni Diyos sa kanyang bayan tungkol sa mga paganong kaugalian at tradisyon. Tingnan natin kung okay lang ba sa bugtong at buhay ni Diyos. Tingnan natin, Jeremiah chapter 2 verse 3. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Huwag mong pag-aralan ang lakad ng mga pagano, sapagkat ang mga kaugalian ng mga tao ay walang kabuluhan. So, pagano at kaugalian ng tao, mga kapatid, pareho lang. So, wag nating pag-aralan ang lakad ng mga pagano. So, wag ka mag-celebrate, wag mong gayahin, mga kapatid, kasi alam mo na yung root niyan, alam mo na kung saan nag-ugat yan, doon kay Nimrod, tapos sunod-sunod na, nag-scattered na hanggang umabot sa ating henerasyon ngayon. So, dahil nalaman mo na, tuloy pa rin ang celebration, pero hindi na lang iisipin na Valentine's ngayon. Hindi, iniisip lang ay express ko yung pagmamahal ko. Di ba? Huwag mo isakto ng February 14. Di ba? So tingnan mo rin kung ano sinabi ng bugtong at buhay ni Diyos. Matthew chapter 15 verse 9. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng mga aral ng mga utos ng mga tao. So magiging useless, magiging vain po mga kapatid ang pagsamba natin sa bugtong at buhay ni Diyos kung ang sinusunod natin ang mga utos mga kapatid ng mga tao. Throughout the Bible, dinescribe po ng bugtong at buhay ni Diyos ang mga pagano. Ano ang pagano? As those who worship things that He had created. Yung sinasamba nila ang mga bagay. Example, animals, the sun, the moon, stars, trees, etc. Or mga man-made idols or anything na nakakaagaw po ng atensyon na para dapat sa bugtong at buhay ni Diyos. So yun po yung mga pagano. Alam mo sa India mga kapatid, halos lahat na makikita mo, kahit baso ay Diyos-Diyosan nila. Kahit yung mga palaka, Diyos-Diyosan nila. Ang daming Diyos-Diyosan mga kapatid, more than 1,000 ang Diyos-Diyosan sa India. Lahat na lang halos makita mo, Diyos-Diyosan para sa kanila. Diyos para sa kanila. And that is the reality. Diba? So ano ba ang gusto ng bugtong at buhay ng Diyos, mga minamahal kong kapatid? Tinatawag niya ang gayong mga tao at ang kanilang mga gawain na pagano. Okay, ang mga bugtong na anak ng bugtong at buhay ni Diyos, dapat naiintindihan po natin na ang bugtong at buhay ni Diyos ay hate po niya ang any customs, practices, and traditions that are rooted in paganism. Seryoso ba ang bugtong at buhay ni Diyos patungkol mga kapatid about paganism? Seryoso ba siya? Yes. Sobrang seryoso ng bugtong at buhay ni Diyos. Sa panahon mga kapatid na kanyang iniligtas ang 12 tribes of Israel from the brutal slavery and led them out of Egypt, He commanded them. Ano bang sinabi niya? Nung panahon na pinalabas niya ang kanyang bayan mula sa Ehipto, ano ba ang inutos sa bugtong at buhay ni Diyos sa mga Israelita? Leviticus chapter 18 verse 3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Leviticus 18 verse 3.
Huwag kayong gagawa ng gaya ng ginawa sa lupain ng Hepto na inyong tinatahanan, at huwag din kayong gagawa ng gaya ng ginagawa sa lupain ng Kanaan na pinagdadalhan ko sa inyo, ni huwag kayong lalakad ng ayon sa mga palatuntunan nila. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So God demanded the Israelites not to defile. Huwag nilang rumihan ang kanilang mga sarili with the pagan practices and customs of surrounding nations. Na huwag nilang dumihan ang kanilang sarili, na huwag nilang gayahin, mga kapatid, kung ano ang ginagawa nila yung anong ginawa nila sa Ehipto. Diba? Kasi sa 7 days pa naman na walang pahinga ang Israelita, mga kapatid, doon sa Egypt, nawala na sa kanila ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Nawala na sa kanila sino ang tunay na Diyos, kasi kung ano yung mga Diyos-Diyosan ng Egyptian, mga kapatid, yun din ang sinasamba nila. Ha? So ano pa? Leviticus chapter 18 verse 30. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Leviticus chapter 18 verse 30. Kaya ingatan ninyo ang aking bilin, na huwag kayong gumawa ng alinman sa mga karumaldumal na kaugaliang ito na kanilang ginawa ng una bago kayo, at huwag kayong magpakarumal sa mga iyan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see? Tingnan natin gaano kaseryoso sa bugtong at buhay na Diyos itong paganism na ito. So sinumpa ng bugtong at buhay na Diyos ang Ehipto, isang bansang sumasamba sa kalikasan. So that's why nung panahon na nagpadala ng 10 salot ang bugtong at buhay na Diyos at pinalaya ang Israel mula sa pagkaalipin, alam mo anong target ng bugtong at buhay na Diyos? Kalikasan. Kasi kahit palaka, Diyos-Diyosan nila. Ha? Tubig, Diyos-Diyosan sa kanila. So lahat ng mga Diyos-Diyosan nila, yun ang pinadalhan ng salot ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi ang sinasamba ng Egyptian ay kalikasan. So niligtas ang bugtong at buhay na Diyos ang kanyang bayan sa kamay po ni Paraon. So anong paraan? Nagpadala ng 10 salot, nakalabas na sila. At nandoon na sila bandang Red Sea, mga kapatid. Dead end na, wala na sila, hindi na sila pwedeng bumalik kasi ang mga sundalo ni Paraon ay nakasunod sa kanila. Ano ang ginawa ng bugtong at buhay ni Diyos? Sometimes sa buhay natin, dead end na tayo, mga kapatid, at wala na tayong ibang resource. So anong ginawa ng bugtong at buhay ni Diyos? Hinati niya ang Red Sea para sa kanyang bayan. Ha? Para malid ang kanyang bayan, mga kapatid, doon sa safety. Ha? So, pinakahain niya ang Israelites, mga kapatid, sa mana, tinapay, special bread made by God from heaven. Ang bugtong at buhay na Diyos ang nag-provide sa kanila ng mga pagkain. 6 days, nagpapaulan ng mana ang bugtong at buhay na Diyos, Exodus chapter 16. But sa ika-6 na araw, doblehin nila ang mana na kinukuha nila. Dahil sa ika-7 araw, ito ay banal na araw ng bugtong at buhay na Diyos, pinangilin at pinabanal, mga kapatid, so walang mana na mahulog mula sa langit. Ha? So ang bugtong at buhay na Diyos ang nag-provide sa kanilang pagkain. Pinalabas sila ng bugtong at buhay na Diyos gamit ang 10 salot, at ang pinakahuling salot ay yung pinapatay ng bugtong at buhay na Diyos lahat ng mga panganay sa Israel, including, mga kapatid, sa mga hayop. So lahat, mga kapatid, nabigay instruction ng bugtong at buhay na Diyos na katay ng tupa at ang dugo ng tupa ilagay sa mga pintuan. So nung dumaan na yung anghel ng kamatayan, ay lahat ng may marka sa kanilang pintuan sa dugo ng tupa na nag-represent sa ating bugtong at buhay na Diyos, ay dinaanan lang ng kamatayan. So nakalaya sila, mga kapatid. Nagpadala ng 10 salot ang bugtong at buhay na Diyos sa Egypt, pero protected ang Israelita. Hindi nasama, mga kapatid. So nakalabas sila. Then after that, hinati yung Red Sea. Then after that, pagdating na sa wilderness, nag-provide ng mana ang bugtong at buhay na Diyos. Nagpaulan ng mana. 6 days a week. Diba? So pinotektahan niya ang kanyang bayan mula sa mga hukbong hintel na sinubok sa labanan. Inihatid sila sa lupang pangako at pinalayas ang kanilang mga kaaway. Ang daming ginawa ng bugtong at buhay na Diyos na pabor sa kanyang bayan. Diba? So ano ba ang trato? So how did Israel treat God in return? Paano ba nila tinugunan, mga kapatid, ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos para sa kanila? Paano tinrato ng Israel ang Diyos bilang kapalit? Mababasa natin yan, mga kapatid, ang buong chapter ng awit o Psalm 100 chapter 6, 7, 13 to 14, 19 to 22, 24 to 25, 28 to 29. Summarization na lang ito. Basahin nyo lang, mga kapatid. Ano ba ang kanilang
Ano ba ang kanilang tinrato, mga kapatid, bilang kapalit sa ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? Nakalimutan nila ang lahat ng ginawa ng bugtong at buhay na Diyos doon sa panahon na nasa Ehipto pa sila. Anong ginawa nila sa wilderness sa panahon na umakyat si Moses para kunin ang 10 utos sa bugtong at buhay na Diyos sa Mount Sinai? Anong ginawa ng mga Israelita? 40 days lang naman nawala si Moses. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng golden calf, mga kapatid. At sinamba pa nila ang gintong baka. Ha? Anong ginawa nila? Nakalimutan nila na ang bugtong at buhay na Diyos ang kanilang tagapagligtas, na maraming ginawang dakilang mga bagay sa panahon na nasa Ehipto pa sila. Ha? Sa anong paraan? They joined themselves also unto Baal Peor. Yung magsamba sila ng Diyos-Diyosan at kumain sila ng mga sacrifices para sa mga patay. Ha? So, pinrubok nila sa galit ang bugtong at buhay na Diyos. Alam nyo ba, sa panahon na ginawa nila yon, nung panahon na gumawa sila ng golden calf at sinamba nila ang golden calf, galit na galit na galit ang bugtong at buhay na Diyos. At anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, kay Moses? Papatayin na nila lahat ang Israelita. But nag-intercede si Moses, namagitan si Moses para sa kanyang bayan. Sinabi ni Moses, kung hindi mo sila kayang patawarin, bugtong at buhay na Diyos, tanggalin mo na lang ako sa iyong libro. Ha? So nag-intercede si Moses. Galit na galit ang bugtong at buhay na Diyos dahil sa ginawa ng mga Israelita. After all pa naman, pinotektahan sila, pinakain sila ng bugtong at buhay na Diyos, pinrovide lahat na pangailangan nila. Tubig, wala sila pinrovide ng bugtong at buhay na Diyos. Pero ano bang sinukli ng Israelita? Kung ano yung nakasanayan nila doon sa Egypt, mga kapatid, although nakalabas na sila sa Ehipto, pero yung influence ng Egypt hindi pa nakalabas sa kanilang mga puso. Why? Kasi nakaisip silang maggawa ng golden calf. Ha? So, God explicitly commanded Israel to cast out and utterly destroy all nations that occupy the promised land. This is the land of Canaan. Inutusan ng bugtong at buhay na Diyos ang Israel na palayasin at ganap na wasakin ang lahat ng mga bansang sumakop sa lupang pangako. Above all, mga kapatid, ang kanyang bayan ay dapat hindi makipag-alay o hindi makipag-alyansa sa mga politika o makipag-asawa sa pamilya ng mga pagano sa nakapalibot sa kanila ng mga paganong bansa. Deuteronomy chapter 7 verse 1 to 3, 5 and 16. So, bakit? For they will turn away your sons from following me, that they may serve other gods. Yun ang sinabi ng verse 4 ng Deuteronomy. Ha? So, but the Israelites, mga kapatid, iniisip nila na mas magaling pa sila sa bugtong at buhay na Diyos. They decided to do things their own way. Psalm chapter 106 verse 34 to 39, they decided, hindi nila nilipol ang mga bansa na tungkol sa kanila ay inutos ng Panginoon sa kanila. Sinabihan sila ng bugtong at buhay na Diyos na wasakin lahat, mga kapatid, lahat ng mga bansa na madaanan nila para ma-occupy nila ang promised land, ang lupang pangako, land of Canaan. Pero ang ginawa nila, hindi nila nilipol ang mga bansa, mga kapatid. Inutos ito ng bugtong at buhay na Diyos. Kundi, anong ginawa ng Israelita? Nakihalubilo sila sa mga bansa at natuto sa kanilang mga gawa. Anong gawa? Mga pagano na gawa. Hindi sila sumunod kung ano. Tingnan mo, saan nag-ugat talaga to? Si Nimrod, sinuway ang bugtong at buhay na Diyos. Go to the world and multiply, inagtayo ng Tore o Babel. At tingnan mo anong ginawa ng Israelita. Instruction ng bugtong at buhay na Diyos na wasakin lahat at huwag makipag-alyansa, huwag makipag-asawa sa mga paganong bansa na nakapaligid sa kanila. Pero anong ginawa ng Israelita, mga kapatid? Nakipaghalubilo pa sila. And worst case scenario, natuto pa sila sa kanilang mga gawa. Anong gawa? Pagano na gawa. So, ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos to wake them up and get them back on track as the model nation He had originally intended. Anong ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? God gave Israel over to their enemies. So, para gisingin ang Israelita sa pagkatulog spiritually, mga kapatid, kailangang ibalik sila sa daan, mga minamahal ko, mga kapatid, kung saan intentionally ng bugtong at buhay na Diyos sa padaanin sila dahil sila ang model nation. Exodus chapter 19 verse 6, sila ang pinili na bayan ng bugtong at buhay na Diyos na i-present ang bugtong at buhay na Diyos sa buong mundo. Ang Israel, chosen nation.
ang Israel ang chosen nation, mga minamahal kong kapatid. Ha? So, sila ang banal na bansa ng bugtong at buhay na Diyos. Exodus 19:6. Banal, ibig sabihin sa Greek word, hagios, to set apart. Ibinukod sila ng bugtong at buhay sa lahat ng mga bansa. Sila ang pinili para i-present at ipakilala ang bugtong at buhay na Diyos sa buong mundo. So, ibig sabihin, hindi dapat sila makiayon sa mga pagano na mga tradition, custom, at iba pa. So, anong ginawa? Ginawa ng bugtong at buhay na Diyos para mabalik sila, para magising sila, mga kapatid, ay ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos ang Israel sa kanilang mga kalaban, sa kanilang mga kaaway. Israel repented and cried out to God. Ang Israel nagsisi at umiyak sa bugtong at buhay na Diyos. At ang bugtong at buhay na Diyos, dahil siya ay pag-ibig, ang bugtong at buhay na Diyos, hindi niya kaya makita ang kanyang bayan na umiiyak, humihingi ng tulong. Yung anak na nagpapakalong sa tatay. So anong ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? Nirescue na naman niya ang Israel. Puno na naman ang kanilang mga tiyan ng Israel at protektado na naman sila ng bugtong at buhay na Diyos. So after that, bumalik na naman sila, nag-pursue na naman sila ng other gods. Simba na naman ang Diyos-Diyusan. So again, God punished Israel again. Israel repented and cried out to God again. Paulit-ulit ang senaryo, mga kapatid. Deliverance, idolatry, punishment, repentance. Paulit-ulit ang cycle, mga minamahal kong kapatid. Deliverance, idolatry, punishment, repentance. Paulit-ulit ang ginagawa ni Israel. Alam mo, ang daming judges, mga kapatid. Diyan sa Judges, mabasa mo sa Book of Judges. Kasi pag once umiiyak ang Israel, nagsisisi ang Israelita, ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, hindi niya kaya makita ang Israelita, ang kanyang bayan na nahihirapan, na umiiyak, nagpapadala na naman ng bagong sugo. Balik na naman sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Tapos, nadala na naman ng kalaban, papadala naman ng bagong sugo ang bugtong at buhay na Diyos pag nagrepent ang Israel. So, paulit-ulit ang cycle na ginagawa po ng mga Israelita sa ating bugtong at buhay na Diyos. Until finally, God had no other choice but to divorce unfaithful Israel. Jeremiah chapter 3 verse 6 to 11. God had no other choice mga kapatid, but to divorce unfaithful Israel. He used the Assyrians, one of the most brutal warrior nation in history, to invade, to conquer, to enslave, and relocate the entire northern kingdom of Israel. 2 Kings chapter 17. So, ang sinabi ko sa inyo last time, mga kapatid, na sa panahon ni King Solomon, si King Solomon, mga kapatid, meron siyang 600 plus na mga asawaan, mga katulong, mga kapatid. So, ang pagkakasala ni King Solomon ay nagagawa siya ng altar para sa Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa. So, sinabi ng bugtong at buhay, hindi ko kukunin ang kaharian sa iyo, pero sa iyong anak na. Sinong anak niya? Si Rehoboam. So si Rehoboam, mga kapatid, right after na nawala si King Solomon, nahati ang kaharian ni King Solomon. Nahati na ang kaharian. The northern kingdom of Israel, which is the 10 tribes, mga kapatid, na ang kanilang hari ay si Jeroboam, na servant ni King Solomon, and the southern kingdom of Judah. So saan ba ang taga-northern kingdom of Israel? Doon po sa Samaria. So magpinsan lang itong Samaria at yung Israel, yung Jerusalem. Pero yung taga-Israel, mga kapatid, taga-Judah, ay nandidiri sila sa Samaria. Why? Mga minamahal kong kapatid. Dahil pag-atake ng Assyria, mga kapatid, yung mga Israelita sa taga-Northern Kingdom of Israel, kasi nahati na yung kaharian. So yung nasa Southern Kingdom of Judah, 3 tribo. The tribes of Benjamin, the tribes of Judah, and the tribes of Levi. There are 12 tribes, iba? So ang ibang tribo ay ang 10 tribes nandoon po sa Northern Kingdom of Israel. So inatake sila, inalaw ng bugtong at buhay na Diyos. Inalaw ng bugtong at buhay na Diyos, paulit-ulit na lang ginagawa ng Israel na simba ng Diyos-Diyosan, repent, tapos deliverance, idolatry, punishment, repentance, paulit-ulit. So mga kapatid, inalaw ng bugtong at buhay na Diyos, in-invade sila. So kinuha yung mga taga-Northern Kingdom of Israel, yung iba, naiwan, yung iba, dinala at nabihag doon sa Syria. At wala nang tao masyado doon sa Samaria. Ang ginawa ng hari ng Assyria, kumuha siya ng mga bihag din sa mga paganong bansa
That's why, mga kapatid, naghalo na ang breed sa Samaria. That's why nandidiri na at ayaw na ng mga taga Southern Kingdom of Judah ang mga taga Northern Kingdom. Dahil halo-halo na sila at hindi na makilala kung sino ang Israelita until now, mga minamahal ko mga kapatid. So having disappeared from history, the modern day descendants of those 10 lost tribes, yung 10 tribo na nawala, ay hindi nila alam, ngayon, until now, mga kapatid, yung 10 tribo na nawala, ay unaware sila sa kanilang true identity even to this day. Yung mga anak-anak na lang, hindi nila alam na may lahi pala silang Hudyo. Ito yung mga nawawalang tribe ni Israel. So later, God sent the southern kingdom of Judah, pagkahati ng kaharian ni Solomon, sumunod na naman itong Judah, kaya ang Judah, ganun din ang ginawa, talikod sa bugtong at buhay ng Diyos, simba ng Diyos-Diyosan, sumunod din mga kapatid, mainly the tribes of Judah, Benjamin, and Levi, into Babylonian exile. 2 Kings chapter 24 and chapter 25. But, because they kept, mga kapatid, pinangili nila at least physically the true Sabbath, which is the special sign that identifies the one true God and His people, Exodus chapter 31, verse 12 to 18, yung araw ng Sabado, pinangili ng mga taga Southern Kingdom of Judah, pinangili nila yung araw ng Sabado, ikapitong araw, ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos, the Jews were able to retain their true identity. That's why after 70 years of captivity, nakabalik po ang taga-Southern Kingdom of Judah na binihag ni King Nebuchadnezzar sa Jerusalem. Dahil po napanatili nila ang pagpangilin sa araw ng Sabado. So na-retain nila ang kanilang identity. So mga Israelita, mga kapatid, ay pinarusahan ng gusto because they lusted after pagan customs. Diba? Ganon ang resulta. So, ganun po, mga kapatid. As you can see, God does not take paganism lightly. Ganun kaseryoso ang bugtong at buhay ni Diyos patungkol sa mga pagano na mga practices, traditions, customs. Ganun kaseryoso. Tingnan nyo, mga kapatid, gaano kaseryoso ang bugtong at buhay ni Diyos. Umabot sa point na yung mga descendants ngayon ng 10 lost tribe, hindi nila alam. Yung mga anak-anak na lang, hindi nila alam na may lahi pala silang Hudyo. So, bakit mali po ang paganism? Galit na galit ang bugtong at buhay na Diyos. Bakit nga ba kinasusuklaman ng bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal kong kapatid, ang anumang bagay na kahawig ng mga paganong kaugalian? Is it okay na i-practice natin yung mga pagan customs as long as you worship God? Okay lang ba yon? Notice, mga kapatid, anong sinabi ng bugtong at buhay na Diyos sa Leviticus chapter 18. After niyang ma-rescue, Leviticus chapter 18 verse 1 to 4. So after niyang ma-rescue ang Israel from slavery, nagbigay ng babala ang bugtong at buhay na Diyos not to practice the custom they had picked up in Egypt. Anong custom yun? Pagsimba ng Diyos-Diyosan, paggawa ng mga imahe. Nagbigay ng babala ang bugtong at buhay na Diyos or pag-aralan yung, or learn the ways, yung mga pamaraan, yung custom, tradition ng mga hintil na mga nations, mga kapatid, na ma-encounter nila sa promised land. Yung sinabi ko kanina. So instead, God commanded Israel to follow His ways. Sinabi niya, patayin lahat, lahat, lipulin niya lahat, sa panahon na papasok sila ng land of Canaan or promised land. Anong ginawa? Nakipaghalubilo pa ang mga Israelita at natuto sa pamamaraan sa gawa ng mga pagano. Diba? Yun po ang history, mga minamahal ko, mga kapatid. Bakit, mga kapatid, sobrang seryoso tong paganism na ito? Ito yung dahilan bakit nagkahiwa-hiwalay po ang Israel. Pero ang taga-Northern Kingdom of Israel, yung 10 tribo, sila po ang the lost 10 tribes. Kasi until now, yung mga descendants nila, hindi nila alam na sila ay mga Hudyo. May dugo pala silang Jews. Pero yung taga-Southern Kingdom of Judah, Northern Kingdom of Israel, hindi nila alam. Yung taga-Southern Kingdom of Judah, dahil sa kinip nila, nangilin sila sa araw ng Sabado, which is ito yung sign na tayo mga bugtong nanak ng bugtong at buhay na Diyos at ang bugtong at buhay na Diyos ang ating Diyos, ay pinabalik po sila, na-retain nila ang kanilang true identity. So after 70 years of captivity doon sa Babylonia, pinabalik na sila ng bugtong at buhay na Diyos sa Jerusalem.
Ha? So, ngayon, ano bang nangyayari sa ating mundo ngayon? Mga minamahal kong kapatid, Satan has deceived the whole world. Revelation chapter 12 verse 9. Sa maraming pamaraan, mga kapatid, especially when it comes to intimate relationship. Saint Valentine's Day is just one of his tools for deception. Itong Valentine's Day, isa to sa mga ginagamit ni Satanas ngayon para tayo'y malinlang. Hindi mo pala alam, mga kapatid, na sineselebrate mo pala ang Roman Roman God, mga kapatid, na si Lupercus, Mighty Hunter. Pinalitan lang nila into Saint Valentine's para pinipilit nila, tinatry nilang bihisan ng puti ang paganism. So ngayon, alam mo na, pwede ka namang magbigay ng bulaklak, o anong gusto mong ibigay, wag mo lang isakto, mga kapatid, sa kung anong araw nagse-celebrate din ang mga pagano ng kanilang festival. Sa dami-daming araw na pwede ka magbigay, mga kapatid, bakit mo isakto talaga? Di ba? So, ngayon, mga kapatid, alam na natin, concerning this pagan, satanic system, God commands. Revelation chapter 18 verse 4, ito yung panawagan ng ikaapat na anghel. Come out of her, my people. So, sa panahon, mga kapatid, na dito sa huling kapanahunan, itong mga nalinlang po ni Satanas ay papalabasin po ito ng bugtong at buhay na Diyos. Revelation 18 verse 4. Papalabasin sila kasi sabi ng John chapter 10 verse 16, meron pang mga tupa na wala sa loob ng kawan ng bugtong at buhay na Diyos, tatawagin sila. So nag-coincide ito sa Revelation 18:4 na come out of her, my people. Lumabas ka sa pagano na katuruan, lumabas ka sa iglesia na nagdadala ng paganong katuruan, traditions, and etc. Kinasusuklaman ng bugtong at buhay ni Diyos, mga kapatid. Itong paganism. So, ang Saint Valentine's Day, mga kapatid, nag-originate po ito sa ancient paganism of this Satan-influenced world. So, Valentine's Day, tinanggal nila ang saint, pero yun yung nabunot, mga kapatid, sa panahon na pinalitan nila ang pangalang Lupercus ng Valentine's, or tinatawag na siyang day, pero ang pangalan nito is Saint Valentine. So, dinagdagan na lang Saint Valentine's Day. Diba? Ito ay disenyo upang linlangin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pag-akit sa makalaman ng mga pagnanasa, o gaya ng tawag sa kanila ng Biblia, ang mga gawa ng laman. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Ano bang nangyayari sa Valentine's Day? Aside na lang kung bibigyan mo, bihira na lang na magbibigay sa kanilang parents ng bulaklak. Kaya kasagara. Usually kasi mga kapatid, ang binibigyan yung mga jowa. Di ba? Lalong-lalo na yung mga kabataan. Sakto pa talaga. Alam mo, isa sa mga panililang ni Satanas, mga kapatid, kasi nasakto talaga, yung 14 ngayon, nasa tamang araw talaga na pinabanal ng bugtong at buhay na Diyos. Araw ng Sabado. So malalaman mo talaga, lalong-lalo na sa mga kabataan. Lalong-lalo na sa mga kabataan, mag-celebrate ng Valentine's, hindi araw ng mga puso ang inyong sineselebrate, kundi nakikiayon kayo sa festival ng mga pagan Rome. Nakikiayon kayo. So pwede ka magbigay, wag mo isakto ng 14, Hindi naman bawal magbigay. Hindi naman sinabi ng banal na kasulatan na bawal ka mag-express ng iyong pagmamahal. Hindi po ganun, mga kapatid. So, ang totoo pong manampalataya, followers o bugtong na anak ng bugtong at buhay ni Diyos, tanggalin na po natin yung lumang pagkatao natin. At dapat ma-imitate natin, magaya natin sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos, yung perfect righteous example of our Lord Jesus Christ. Sinless ang bugtong at buhay ni Diyos, walang pagkakasala. Diba? Dapat, alam na natin, we must actively come out of this world. Lumabas na tayo sa makamundo, mga kapatid. Mula sa mga kaugalian, gawi at tradisyon na pinagmumugaran ng pagano. Seryoso ang paganism sa bugtong at buhay na Diyos. At ito ang naging dahilan, mga kapatid, naghiwalay ang 12 tribes of Israel. Sa ancient, sa literal Israel. So, ang Valentine's Day, mga kapatid, nakafocus siya on external. Tama? But God focuses on the internal. Ang tinitingnan po ng bugtong at buhay na Diyos, mga minahal kong kapatid, ang puso po.
So, ang version po ng mundo patungkol sa pag-ibig, February 14 is madalas po nakaroot sa eros, romantic, sentimental, or mga commercialized na emotion. But the Bible points us out, mga kapatid, to agape love, the self-sacrificing principle love of God. Diba? Bakit natin pina-follow, mga kapatid, ang pagan calendar to tell our spouse we love them? Bakit kailangan natin sundin yung February 14, mga kapatid? Na masasabi natin sa ating mahal sa buhay na mahal natin sila, is our love so seasonal? Season lang ba ang ating pag-ibig? Commercialize ba ang ating pag-ibig, mga kapatid? Sa ating bahay, supposedly, makikita po ang pag-ibig 365 days. Di ba? Because of the Spirit of God, nasa ating puso. Not because Valentine's Day, it is time to do so. Hindi dahil sinabi ng Valentine's, so magbigay ka ng bulaklak. Di ba? So, contrary to common understanding, mga kapatid, ang pag-ibig, hindi po ito primary a feeling. Hindi po ito emotion. Rather, ito po ay principle of action. It shapes our behavior. Why? I'm sure na ang bugtong at buhay na Diyos sa panahon na siya ay pupunta, mga kapatid, sa kalbaryo ng cross. Makikita po natin yung struggle ng bugtong at buhay na Diyos in the Garden of Gethsemane. Matthew chapter 26 verse 38 to 44. I believe nang encounter ng bugtong at buhay na Diyos with Elijah and Moses on the Mount of Transfiguration, nag-iba ang itsura ng bugtong at buhay ni Diyos, lumiwanag ang bugtong at buhay ni Diyos, as well as His love for humanity. Ito po ang nagbibigay sa Kanya ng kalakasan, mga kapatid, para mag-commit sa kalooban ng Kaniyang Ama in spite of His feelings. Kasi tao lang ang bugtong at buhay, so nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba may struggle din ang bugtong at buhay ni Diyos? Nag-struggle din po ang ating Panginoong Jesucristo sa panahon at the Garden of Gethsemane. Alam mo, sabi nga ng ating mahal kagalang-galang na pastor, medyo dihado yung kaligtasan natin. Bakit? Kung ang bugtong at buhay ni Diyos had operated out of the feeling or emotion of love, kung sinunod niya yung emotion niya, mga kapatid, instead of the principle of love, anong prinsipyo ng pag-ibig, mga kapatid? Etong planeta na ito, mga kapatid, would have been surrendered to Satan. Kung ang sinunod ng bugtong at buhay ni Diyos yung emotion niya, kasi yung minsan, mga kapatid, yung definition natin sa pag-ibig, yung emotion natin na mahal natin yung isang tao. Di ba? Kung sinunod lang ng bugtong at buhay ng Diyos yung emotion niya, anong emotion? Ng panahon na nalangin sa Garden of Gethsemane, na sinabi niya doon sa kanyang prayer, Ama, pwede sana na ipalayo mo o ilayo mo sa akin yung kupa. Yung kupa, mga kapatid, symbolizes of great suffering na kanyang mararanasan sa panahon na siya po ay ipapako sa kalbaryo ng krus. Sinampal, dinuraan. Ano pa? Tinadyakan, lahat ginawa sa bugtong at buhay na Diyos. But the end of his prayer, mga kapatid, sinabi niya, not my will be done, but thy will be done. Hindi ang kalooban ko, Amang, masusunod, kundi ang kalooban mo. Kasi kung sinunod lang ng bugtong at buhay na Diyos, wala tayong kaligtasan ngayon. So people who believe love to be a feeling or an emotion, ay madalas na nawawala kapag ang kalagayan ay nagiging mahirap at ang damdamin ay nawala. Diba? Sometimes, pag nahirapan na tayo, nawawala ang ating pag-ibig. By contrast, mga kapatid, love as a principle of action. Ito po ang nag-overrules, mga kapatid, sa feelings unfulfilled sa 1 Corinthians chapter 13. Diba? Yun po, mga kapatid. So it is a love that loves with the whole heart, even the unlovable. Ito po yung agape love. Kahit hindi tayo deserve, mga kapatid, ay nagsakripisyo ang bugtong at buhay ni Diyos para sa atin. So ang Valentine's Day, nag-focus siya sa external. But ang bugtong at buhay ni Diyos, nag-focus siya sa ating internal. So ang mundo, nag-celebrate ng Cupid. Ang Cupid who shoots arrows to make people fall in love. But God called us to walk in love, to grow in love, and to be rooted and grounded in love of Christ. Ephesians chapter 3, verse 17. So as we close, mga kapatid, I want to challenge you. The message of the three angels in Revelation chapter 14 is a call to worship the Creator. Okay? Yung panawagan po, mga kapatid, na sambahin ang tunay at totoong Diyos. So, ang paganism, ang pagano na katuruan, ang pagano na tradisyon, mga kapatid, sobrang seryoso sa bugtong at buhay na Diyos. Tandaan po natin, ito ang naging dahilan
Bakit nagkahiwalay ang Israelita? Literal Israel. So it is a call, mga kapatid, to separate from the systems of the world. And i-honor natin, mga kapatid, ang Creator more than creator. I-honor natin yung tagapaglikha kaysa sa nilikha ng ating tagapaglikha. Ginawa natin Diyos-Diyosan, mga kapatid, yung mga bagay, yung cellphone, o ano pa yung ginawa natin, mga kapatid. Nakakalimutan natin ang tagapaglikha, walang ibang bugtong at buhay na Diyos. Sa panahon po na tayo mag-participate, mga kapatid, sa mga pagano na mga rooted na mga tradisyon, tayo po ay nakikiayon sa mundo. Romans chapter 12 verse 2. But God is looking for people, mga kapatid, who are transformed by the renewing of their minds. So, dapat, mga minamahal ko, mga kapatid, let us not be a people who are lovers of pleasures more than lovers of God. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Dapat tayo po ang mga taong at dapat hindi po tayo ang mga tao, mga kapatid, na mas mahal po natin ang mga kalayawan dito sa mundo kaysa sa pagmamahal natin sa bugtong at buhay na Diyos. Dapat laging nauna, Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dapat laging nauna ang bugtong at buhay ni Diyos. Instead of spending our means, mga kapatid, instead na i-gastos natin yung pera natin sa mga walang kabuluhan na mga pagan holidays, let us use our resource to spread the gospel. Anong gospel? Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng bugtong at buhay ni Diyos, including the Matthew chapter 24 verse 14, at ipangaral ang ebanghelyo patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay ni Diyos sa buong bansa bilang patutuo, sa buong mundo bilang patutuo, at ang katapusan ng panahon ay darating na. Instead, yung mga lahat, mga kapatid, yung mga resources natin is spend natin sa mga walang kabuluhang bagay. Gamitin natin yung resource natin na mangaral sa salita ng bugtong at buhay ni Diyos. Instead of a temporary rose, yung binibili natin sa Valentine's, na madali lang naman nalalanta, let us offer the rose of Sharon, mga kapatid, to a dying world. Ano itong rose of Sharon? Yung rose of Sharon, mga kapatid, kung sa atin pa, dito sa atin, ay tinatawag yung gumamela. Dahil ano ba ang rose of Sharon? Ang rose of Sharon, or the lily of the valley, nag-represent po ito sa ating bugtong at buhay ni Diyos and His power to bring new life, purity, and restoration to human hearts. So instead, mga kapatid, na maggastos ka, pambili ng rosas, araw ng Lupercus na festival, o pinalitan lang ng Saint Valentine's Day, ay, mga kapatid, mag-offer tayo ng Rose of Sharon. Ito yung nag-represent sa ating bugtong at buhay na Diyos, kapangyarihan ng bugtong at buhay sa baguhin ng ating mga buhay. Na-restore, mga kapatid, ang ating mga puso. Bigyan tayo ng bagong puso. So, my appeal to you today is this: examine your hearts. Tingnan po natin ating mga puso, kung mayroon bang mga idols dito, yung mga worldly tradition na nakaupo po sa trono, na dapat ang bugtong at buhay na Diyos ang nakaupo sa trono ng ating mga puso. Isa lang po dapat ang umupo, mga kapatid. Tingnan po natin ang ating mga puso, mga kapatid. Kung mayroon ka bang mas mahal pa kaysa sa bugtong at buhay na Diyos, then nagiging idolatry yan. Nagiging Diyos-Diyosan mo na yan. Kung mayroon kang ibang mahal, mga kapatid, sabi nga ng bugtong at buhay, kung mahal mo ang iyong asawa, mahal mo ang iyong anak higit pa sa akin, ay hindi ka karapat-dapat na sumunod sa akin. So it doesn't mean din na dapat i-reject mo na yung pamilya mo. Ang punto lang ng bugtong at buhay na Diyos, na dapat above anything else, ang pinakamamahal mo ang bugtong at buhay na Diyos. Pangalawa lang ang asawa mo. Pangalawa lang ang pamilya mo. Okay? So let us give our hearts, mga kapatid, hindi sa mga mythical na Saint Valentine's, but to the King of Kings, Lord of Lords. Mga kapatid, walang iba ang bugtong at buhay na Diyos. Let us show our love for our families by leading them in the truth. Ano ba ang truth? John chapter 14 verse 6, sinabi ng bugtong at buhay ni Diyos, I am the way, the truth, and the life. Ay lead natin sila sa katotohanan. In what way? By keeping the Sabbath holy and by preparing for the soon coming of our Lord Jesus Christ. At sa paghahanda po sa ikalawang pagbabalik ng ating bugtong at buhay na Diyos. So may our lives be a testimony that we belong to another kingdom. What's kingdom? Not the kingdom of Rome, not the kingdom of Babylon, but the kingdom of God. Kingdom citizens do not celebrate
Saint Valentine's Day. At yan po ang stand po ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos na hindi po nagsa-celebrate ng Valentine's Day. Tandaan po natin, ang Valentine's ay hindi po ang original na pangalan. Ang Valentine's, mga kapatid, ay ito po yung celebration of festival ng Roma, mga kapatid, ng pagan Rome. February 13 to 15. Festival na Lupercus, a mighty hunter. Ino-offer nila sa kanilang Diyos-Diyosa na mighty hunter, na nag-ugat lahat ng mga pagan, nag-ugat lahat, mga kapatid, doon kay Nimrod sa panahon na siya ay tumalikod sa bugtong at buhay na Diyos. Hindi niya pinakinggan ang utos sa bugtong at buhay na Diyos. So lahat ngayon nag-ugat-ugat na lang, nanggaling lahat yan kay Nimrod at the time na pinatayo nila ang Tower of Babel, the Tower of Confusion. So sa tandaan po natin, mga kapatid, ng bugtong at buhay na Diyos is galit na galit sa mga pagano na mga tradisyon. Kaya that's why we are called, mga kapatid, na ma-separate tayo sa makamundo. Di ba? Kaya tinawag tayo ng bugtong at buhay na Diyos. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Tayo po ay set apart ng bugtong at buhay na Diyos. So set apart, mga kapatid, dapat hindi tayo makiayon sa kung anong ginagawa ng mundo. Kasi tayo po ang magre-represent sa bugtong at buhay na Diyos. Tayo po ang kanyang mga bugtong na anak. Tayo po ang magrepresent sa kanya sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya ang 144,000, Revelation 14:1, ay may nakasulat na pangalan ng Ama dito sa noo. Simbolo, mga kapatid, ng karakter ng bugtong at buhay na Diyos, ng authority at ng kapangyarihan. At ito yung pinaparating na mensahe ng bugtong at buhay na Diyos sa bawat isa sa atin, na huwag na tayong makiayon sa mundong ito. Romans chapter 12 verse 2. Dahil tayo po ay sinet apart na ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos para sa kanyang dakilang layunin these last days, mga kapatid. So purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At ito po ang mensahe na pinadala ng bugtong at buhay na Diyos dito sa inyong maliit na lingkod. Ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng karangalan, binabalik ko po lahat sa bugtong at buhay na Diyos. Always remember, pwede tayong mag-express ng pag-ibig natin. Pero sana hindi natin isakto ng Valentine's Day. Para hindi tayo nakiayon, mga kapatid, sa anong celebration ng pagano. Okay? Pwede tayong magbigay ng rosas. Pwede tayong magbigay ng mga pag-express ng ating pagmamahal on the other days. Huwag mo lang isakto ng Valentine's, mga kapatid. Now you know at alam mo na ang katotohanan patungkol sa araw ng Valentine's, mga kapatid, na lahat ay nag-ugat doon kay Nimrod. Mga minamahal kong kapatid, alam mo na sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, and it is up to you. Dahil alam mo na, you are accountable. Pananagutan na po natin nang malaman natin ang katotohanan. Okay? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristo na makapangyarihan sa lahat. Okay, magbasa muna tayo ng mga greetings, mga kapatid. Kahit bukas, pwede na kayong wag bukas, 13, 14, 15, kasi festival yan ng pagan Rome eh. So kahit mga 18, magbigay kayo. Huwag nyo lang isakto, mga kapatid, ha? Huwag nyo isakto ng Valentine's. Kasi, alam nyo, kapatid, marami pong araw na pwede nating i-express ang ating pagmamahal. Okay? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Elder Eli Gulles, maayong gabi sa lahat. Shalom, alikim. Alikim, shalom, Elder Eli Gulles. Kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Myra Gulles, at sa inyong mga anak. Okay, Brother Jiki Sumaylo Antipolo, dyan sa Olongapo. Okay, magandang gabi sa iyo, Brother Jiki. Sister Lilet Libong Fasil, amen po. Maraming salamat, Sister Lilet. To God be all the glory. Sister Lady Gian Dabalos. Isa magpalang gabi, Sister Deborah Israel. Isa magpalang gabi. Magandang gabi sa iyo, Sister Lady. Mga kabataan, Mga kabataan talaga usually nagse-celebrate ng Valentine's, Malalaman ko, mga kabataan, nag-celebrate kayo ng Valentine's. Tapos bigay-bigay pa kayo ng puso na pula. Nakita nyo ba ang puso ninyo? Kulay pula ba? Kakalam ko, red yung dugo, yung pula. Alam nyo saan nanggaling yung pula, di ba? So nasabi ko na lahat sa inyo sa tulong na bugtong at buhay na Diyos. Yung Valentine's, nanggaling kay Saint Valentine, na isang martir sa Christianism, sa Roman Catholic. Yung Cupid ay nanggaling sa anak ni
anak ng isang goddess ng pagano, beauty and love. So alam na natin yan sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Sino pa? Nanay Esther Tinasas, maraming salamat po, isang mapagpalang gabi. Okay, Brother Argalon Mila Andisimo, welcome sa Pastor Lahi Live. Sister Juan Rasgo, welcome sa Pastor Lahi Live. Rachel Bation, magandang gabi. Dimple, magandang gabi sa iyo. Bergie Boy, magandang gabi. Okay. Nanay Yoli Fonte, magandang gabi. Si Sir Marcilot Campo, magandang gabi. Okay, si Sir Mary Torres, magandang gabi. Si Sir Linlin, dyan sa Norway, magandang gabi. Mayang gabi Kani mo si Sir Lin. Nanay Francisca Pondias, isang mapagpalang gabi po. Sister Deborah Israel, I miss you. And I miss you too, Nanay Francine. See you soon, God willing. Okay. Sino pa ba nag-comment? Uncle George Mendez. Nag-comment yata si Uncle George dito Okay. Nanay Dulce Dakasin, magandang gabi po sa lahat. Lalo na sa ating mensahera, Sister Deborah Israel, Shalom Alikim Shalom, Nanay Dulce Dakasin. Nanay Elisa Combinido, or Nanay Eli Combinido, isang palang gabi po. Sister Deborah, may isang magpapalang gabi sa iyo, Nanay Eli at sa inyong buong pamilya, Combinido family. Uncle George Mendez, may gabi sa tanan, itanaw sa Pastor Lahi Live. Labaw sa tanan sa bugtong buhay nga Diyos, na mao si Kristo. Sister Deborah Israel, sa duha niya kakauban, Sister Sheena Labad, o Sister Michelle Wise, kabasag, sa tanan, Kingdomite, Shalom Alikim Shalom. Ako, Elder Nonoy, Elder Bernardo, Olano, Moraca. See you tomorrow, God willing. Elder Nonoy, kasama niyo mahal sa boy, Sister Sheila, Moraca. Pastor Jason De Leon, Amen. Okay, Brother Golden Ray Kabasag. Okay, Pastor Ruel Liagas, isang mapagpalang gabi. Brother James Masanting Beloy Jr., isang mapagpalang gabi. Sister Jennifer Mahaba Fautrao, magandang gabi. Sister Cherry Deborah Israel, at sa lahat ng Pastor Lahi Live. Shalom Alikim Shalom. Sister Jennifer Mahaba Fautrao. Okay, Pastor Jason De Leon, February 14 na daw sasagutin sa panligaw. May pangako pa. Oo nga, nabasa ko to kanina. Sister Elena Neri, Amen. Okay, mga minamahal ko mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. At sana'y magbago po ang pananaw natin ngayong February 14. Sinasabi ko lang naman sa inyo mga kapatid ang katotohanan sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos. And it's up to you. Okay, ikaw pa rin naman ang magdidesisyon kung anong gagawin. Sabi ko nga, pwede namang magbigay pero wag nyo lang po itaon sa araw na iyan. Marami pong araw. Wag lang po yan mga kapatid dahil yan po ay ang pagan tradition. Okay, Brother Renante, Fahutrao Malarayap, isang mapagpalang gabi. Sister Micaela Grace Balaga, mapagpalang gabi sa iyo, Sister Mikay, kasama ng iyong buong pamilya. Commander Atsa, Amen po. Yes, Amen. So, purihin ang bugtong at buhay ni Diyos, mga kapatid. Any comments? May mag-comments pa ba? Kasi wala tayong live bukas, God willing. At saka sa Saturday. Kita ulit tayo, God willing, maka-live tayo sa Monday. Review nyo na lang po yung mensahe natin mga kapatid Ang dami pong mga mensahe ang ating mahal at kagalang-galang na pastoray sa YouTube. And also dito sa inyong maliit na lingkod. Review na lang po mga kapatid ko ano yung gusto nyong topic dyan. At pwede nyo rin po imensahe sa inyong pamamaraan sa tulong ng banal na Espiritu. Sino bang nag-comment? Joan Rasgo, Jo Carabuena. Welcome sa Pastor Lahi Live. Mga kapatid, nalulungkot ba kayo na hindi na kayo makaselebrate ng Valentine's Day?
Up to you pa rin yan, ha? Okay, Pastor Joseph Fonte. Ang pag-ibig ay hindi pinapakita sa takdang isang araw na katulad ng nakasanayan ng marami. Sa halip ay ipakita ang pag-ibig sa bawat isa, araw-araw, na walang hinihingi na kondisyon. Ibigin ang bawat isa, kalakip ang pag-ibig ng bugtong at buhay ni Diyos. Amen. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos, Pastor Joseph Fonte. Sabi nga, mayroon tayong 364 days, isang taon, para ipakita ang ating pagmamahal. Huwag na nating isama yung ika 14th ng February. Okay, maraming araw na para maipakita mo yung pagmamahal. At hindi lang basta pagmamahal, mga kapatid, kundi ito ay agape love na gusto ng bugtong at buhay ng Diyos na yun din ang ating ma-adapt, mga kapatid, na gusto ng bugtong at buhay ng Diyos na yun din ang pagmamahal na nandito sa atin ngayon. Yung agape love, yung pagmamahal, mga kapatid, na walang hinihingi na kapalit. Yung pagmamahal, mga kapatid, na kahit nasaktan ka na, piliin mo pa rin mahalin, mga kapatid. Kasi hindi ka nagbibilang kung ilang beses ka nasaktan. Okay? Hindi ka nagbibilang kasi nagmamahal ka eh. Alam mo, sinabi ko nga, the closer you get to love, the further you get away from fear. So, ang pag-ibig, pag napapalapit ka, napapalayo ka na sa takot. So, yun po ang gusto ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid, na magmahalan po tayo hindi lang sa araw na ito, hindi lang sa February, na hindi naman naka-root o hindi naman nakaugat, mga kapatid, sa katuruan ng banal na kasulatan. So, isa ito sa mga kasukam-suklam sa harapan ng bugtong at buhay ni Diyos. So, purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Maraming salamat sa iyong reaction, Pastor Joseph Fonte. Any reaction, mga minamahal kong kapatid? Kasi bukas, God willing, wala po tayo munang live, ha? Review na lang po muna kayo. At saka sa Saturday, God willing. Kasi wala pong signal doon at hirap din po sa kuryente. Okay, Sister Regine, Sister Christine, at Cristel Tundi Galiano Nabuab, sa magpalang gabi. Brother Mart Galiano, sa Fulachi family, sa magpalang gabi. So yun lang, kapatid, at wala nang nanonood, wala nang nag-comment. So, manalangin bago matulog, at di naman kalabisan, mga minamahal kong kapatid, panalangin din po ninyo ang inyong maliit na lingkod at ang ating mga mahal na mga pastors and elders. At kasama na po ang ating bansa, mga minamahal kong kapatid. Kasi approaching na po, malapit na po ang eleksyon eh. Nanay Dulce Dakasin, maraming salamat Nanay Dulce sa iyong panunood, and also to your husband, General Ruben Dakasin. Sa lahat po nanood, Nanay Esther Tinasas, maraming salamat sa iyong panunood. And sa Lunes, God willing, mga minamahal ko mga kapatid, mag-iiba yung background natin sa Monday, God willing. Okay, Brother Alfonso Pantalion, magandang gabi sa iyo, Brother Alfonso. So, dito lang muna tayo mga kapatid. Temporary po tayong magpapaalam, temporary na magko-close muna ang Pastor Lahi Live. At balik po tayo, God willing. Maraming salamat sa inyong panunood. At sana itong mensahe na ito na pinadala ng bugtong at buhay ni Diyos ay magmulat sa ating mga mata, magmulat sa ating mga puso. Huwag po nating ikagalit. Huwag po nating deadmahin. Kahit narinig na natin yung salita ng bugtong at buhay ni Diyos, huwag po tayong maging katulad sana ng Israelites na pilit nating nilalabanan ang bugtong at buhay ni Diyos sa pamamagitan po ng ano ibig sabihin yan? Pag-avoid or pagtalikod sa bugtong at buhay sa pamamagitan na sunod ng sunod pa rin tayo kahit alam na natin ang katotohanan. Huwag po sana tayo umabot sa ganoon, mga kapatid, ha? So, purihin ang bugtong at buhay ni Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood nitong gabi. Ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan, binabalik ko po lahat sa bugtong at buhay ni Diyos. At kung sino man, mga kapatid, ang gustong tumanggap ng banal na bautismo dahil sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nahipo ang puso. Alam niyo, Marcos 6:6, ang sumampalataya at magpabautismo maliligtas. Pero ang hindi ay doon sa anong tawag niyan? Condemnation. So, sa salot, mga kapatid. So, tandaan po natin, mga kapatid, na mahal tayo ng bugtong at buhay ni Diyos, sa ibig ng bugtong at buhay ni Diyos sa maligtas ang lahat ng tao. Mag-contact lang po kayo sa Pastor Lahi Live, mga kapatid. Kung handa na po kayong tumanggap sa banal na bautismo, matagal na kayo nag-observe, wag na po ninyong patagalin, mga minamahal kong kapatid, dahil
Hindi po natin alam ang bukas. So maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig ngayon. At sana itong mensahe ng bugtong at buhay na Diyos ay tumatak sa ating mga isipan at sa ating mga puso. So, ang lahat ng kapurihan at karangalan, binabalik ko sa bugtong at buhay na Diyos. Have a good night, weekend, and Sabbath sa lahat. Shalom Aleichem.